Inabot ko ang leave slip sa magandang propesora, pero ibinalik niya sa akin ang sertipiko ng pagbubuntis. Tiningnan ko ang sertipiko. Tumitig ako kay Lokinghan na may mapupulang mga mata. Parang may buhol-buhol sa aking bituka. Buntis si Propesora Lu. Pero bakit niya ako pinakitaan ng sertipiko? Wala naman akong kinalaman dito. Halos sumabog na ang isip ko. Sa wakas, sumubok akong magsalita, binabati kita sa iyong pagbubuntis. Pero si Lokinghan ay ngumiti sa akin ng may kahulugan. Binabati rin kita, ama ng bata. Nanlaki ang aking mga mata para akong sinaktan ng kidlat. Anong ibig sabihin ng Propesora Lu? Anong ama ng bata? Habang naguguluhan ako, mahinang nagsalita si Lokinghan. Sa Hill Hotel, 3 buwan na ang nakalipas, hindi mo ba naalala? Hill Hotel. Bigla akong nagising. Pagkatapos ng graduation ceremony 3 buwan na ang nakalipas, para ipagdiwang ang pagiging assistant professor ko. Ilang kasama sa dorm ang sumama sa akin, lasing na lasing sa bar. Nang matauhan ako, nasa Hill Hotel na ako. At sa tabi ko may isang babaeng nakahiga. Noong panahong iyon, pareho kaming naguguluhan. Kaya hindi ko man lang nakita ang mukha ng babae. Ang resulta, ang babaeng iyon ay si Propesora Lu, na sa aming universidad ay tinatawag na Propesorang Reyna ng Yelo, at siya pa ang aking kasalukuyang boss. Napabuga ako ng hangin. Sa gitna ng pagkabigla, nagtaka rin ako. Totoo bang may nangyari sa amin ni Propesora Lu? Pero sa akin ba talaga itong bata? Habang nag-iisip, biglang may tumunog na sistema sa aking isipan. Natukoy ang tunay na anak ng host. Na-activate na ang sistema ng tatay. Ibinibigay na ang baguhang pakete. Ding! Binabati kita, host, nakatanggap ka ng 100,000 yuan na pondo para sa pagpapalaki ng bata. Sa sumunod na segundo, tumunog ang aking telepono. Marahil ito ang sinasabi ng sistema na dumating na ang pondo. Diyos ko, anong uri ng himala ito? Sunod-sunod na dumating ang pag-activate ng sistema at ang pag-alam na sa akin ng bata. Ito ang aking ekspresyon. Naniniwala akong sa akin ang batang ito. Biglaan lang ang balitang ito, hindi ako handa. Pero huwag kang mag-alala, pananagutan ko ito. Ngayon naman si Lokinghan ang nagulat. Inakala niya na tungkol sa kung sino ang ama ng bata. Ang kailangan niyang ipaliwanag sa akin ng matagal. Sa kanyang pagkagulat, nagsalita siya muli. Ganoon ka na lang ba ako pinaniwalaan? Wala ka ng ibang itatanong. Napabuntong hininga ako. Ano pa ba ang itatanong ko? Alam ko ang aking ginawa, at naniniwala akong hindi ka babae na nagpapakalat. Malinaw kong natatandaan noong nag-check out ako. Na nagbayad ako ng 200 yuan na bayad sa paglilinis sa hotel. Bukod pa rito, ang dahilan ng pag-activate ng sistema ay dahil natukoy ang sarili kong anak. Hindi ito maaaring peke. Dumating na ang pondo para sa pagpapalaki ng bata. Ngayon si Lokinghan ay natahimik. Isang hindi masabing damdamin ng pasasalamat ang bumangon sa kanyang puso. Salamat sa iyong tiwala. Ano pa ba ang masasabi ko? Itinago ko ang sertipiko at tumingin sa relo. Tanghali na, kumain tayo ng sama-sama. At pag-usapan natin ang pag-aalaga sa iyo at sa bata. Nag-atubili si Lokinghan. May balitang muli tungkol sa problema sa pagkain. Ngayong buntis ako, ayokong kumain sa labas. Tiningnan ko si Lokinghan at mumiti ng bahagya. Tama ka. Kaya ganito na lang, pumunta tayo sa iyong bahay at ako ang magluluto. Ang problema, nakatira pa ako sa dorm. Wala akong paraan para magluto doon. Nang marinig ang aking paliwanag, ngumiti si Lokinghan ng bahagya. Ang ngiting iyon ay parang namumukadkad na mga bulaklak. Bigla kong naramdaman na ang puting koridor ng ospital ay nagiging makulay. Sige, tara na. Si Lokinghan ay nagmamaneho papunta sa ospital. Diretso niya akong dinala sa kanyang bahay. Ano ang gusto mong inumin? May tsaa, juice at malamig na tubig. Nakarating na ako sa harap ng refrigerator. Hindi ako nauuhaw, magluto muna ako. Noong nasa bahay ako, tinuruan ako ng aking ina na maging praktikal. Kaya ang simpleng pagluluto ay parang tubig lang sa akin. Sa oras na yon, muling tumunog ang sistema. Natukoy na magluluto ang host para sa kanyang sarili at sa darating na sanggol. Natanggap na gantimpala, Master Chef na kakayahan. Sa isang iglap, marami akong recipe at technique sa pagluluto na pumasok sa isip ko. Hindi ko mapigilang matuwa. Buti na lang may sistema ako. Habang abala ako, pumasok si Lokinghan sa kusina at nagsimulang magsuot ng apron. Agad ko siyang pinigilan. Ano ang gagawin mo? Gusto pa rin ni Lokinghan na magpumilit. Gusto kong tumulong. Ngumiti ako at marahan siyang inilabas ng kusina. Nandito ako, paano kita papayagang kumilos? At hindi ako nagyayabang. Kapag nagluto ang Master Chef, hindi mo kayang sumabay. Dahil sinabi ko ito, hindi na makipagtalo sa akin si Lokinghan. Bumalik na lang siya sa sopa. Nakaupo sa sopa, biglang naalala ni Lokinghan ang isang napakaseryosong problema. Ang dahilan kung bakit niya ako nakilala noong tumawag ako ay dahil bilang bagong propesor.
Nakita niya na ako ang kanyang assistant professor at nakita na niya ang aking file. Kung hindi siya nagkakamali, 23 taong gulang pa lang ako at siya naman ay 28 taong gulang na. Ganito kalaki ang agwat ng edad, maaari ba talaga kaming magkasama? Biglang nagulo ang puso ni Luo Qinghan, nag-aalala at nagdadalawang isip. Hindi ko alam ang iniisip ni Luo Qinghan. Itinuon ko ang aking isip sa pagluluto. Sa tulong ng sistema, mabilis na nailuto ang pagkain. Sa hapagkainan, si Luo Qinghan ang unang kumuha ng isang subo ng stir-fried meat. Nag-isip si Luo Qinghan at hindi napigilan. Bukod sa pag-aalaga, gusto kong itanong, kaya mo bang tanggapin ang relasyong mas matandang babae sa nakababatang lalaki? Gaano kalaki ang agwat ng edad na kaya mong tanggapin? Hindi ko ito naisip kailanman. Pero ngayon, kahit gamit ang daliri ko, alam ko kung ano ang tinutukoy ni Luo Qinghan. Kaya ito ay dapat pag-isipang mabuti. Inilapag ko ang aking mga chopstick at tiningnan si Luo Qinghan. Gusto ko sanang manghula, ngunit talagang hindi ko matantiya kung gaano katanda si Luo Qinghan. Ang pagiging magkasintahan naming may agwat sa edad ay tanggap ko. Una kong binigyan si Luo Qinghan ng katiyakan at saka nagbiro. Sabi nga, ang babaeng 3 taong mas matanda ay parang gintong ladrilyo, ang babaeng 30 taong mas matanda ay nagbibigay ng kaharian. Hindi ako mapili. Kumurap ako, ate, pwede ba akong lumipat sa inyo? Napakabilis ng pag-ikot ng usapan, biglang nataranta si Luo Qinghan at sinabing hindi nakakatawa ang biro. Seryoso akong tumingin, hindi ako nagbibiro. Gusto kong lumipat para alagaan ka at ang sanggol, ate. Gusto ko ng kotse, bahay at kaharian. Pero kung ikaw ang kapalit, kaya kong kumain ng isang mangkok na mas kaunti. Nang marinig ito, namula ang tenga ni Luo Qinghan. Walang malay na tinutusok-tusok ng chopstick ang mangkok, hindi ba ito masyadong mabilis? Hindi ko pinansin ang sinabi niya. Diretso kong dinagdagan ng gulay ang plato ni Luo Qinghan. Ngayong hapon na ako lilipat. Binigyan mo na ako ng leave, eh. Wala naman akong gagawin. Tinagat ni Luo Qinghan ang labi, tahimik na kumain ng inilagay ko, at tumahimik na lang. Dahil kung lilipat ako, makakain siya ng masarap na pagkain araw-araw. At sa totoo lang, pakiramdam ni Luo Qinghan ay hindi maganda ang katawan niya, kaya naman pumunta siya sa ospital ngayon. Sa pag-aalaga ko, makabubuti ito para sa akin at sa sanggol. Pwede kang lumipat, pero gusto kong pansamantala munang itago ang relasyon natin. Dahil masyado kang bata, at pareho tayong nasa isang eskwelahan. Kung may mangyari, masama ang epekto sa akin. Hindi ko masyadong inisip iyon. Akala ko nahihiya lang si Luo Qinghan, kaya tumango ako agad, walang problema. Pagkatapos kumain, bumalik ako sa dormitoryo. Mabilis kong inimpeke ang mga gamit, ikinagulat ito ng mga kasama ko sa kwarto. Parang tatakas ka yata. Ano, binigyan ka ni Professor Luo ng bahay? Hehe, kapag yumaman ka, huwag mo kaming kalimutan. Umiling ako at sumimangot, sa totoo lang. Nakahanap ako ng ate na magbibigay sa akin ng libreng pagkain at tirahan. Napasigaw si Wang Xiong at bigla akong niyakap sa leg. Grabe, yumaman ka talaga, dapat kang paluin. Napapikit ako dahil sa pagkakasakal, lumayo ka, papatayin mo ang tatay mo. Tatay, kung yumaman ka, hindi ba makikinabang din ako? Binitawan ako ni Wang Xiong na parang nagmamakaawa. Si ate ba ay may 180 pounds? Kailangan mo bang ako na ang magbahagi ng bigat? Nandidiring tumingin ako. Si ate ay payat at maganda at ako lang ang gusto niya. Tumawa si Wang Xiong nang may pag-aalinlangan. Grabe, pagdating sa pangarap sa gabi, ikaw talaga ang magaling. Sa huli, pinilit ako ng mga kasama ko na mangako ng libreng handaan na pwedeng gamitin kahit kailan. Para makalabas ako ng maayos. Dala ang maleta, bumalik ako sa bahay ni Luo Qinghan. Tumayo ako sa pintuan at pinindot ang doorbell. Iniisip ko na ang magandang buhay kasama si Luo Qinghan. Asawa, anak at mainit na kama, ang sarap ng buhay. Binuksan ni Luo Qinghan ang pinto, ang bilis mo naman. Tumango ako, dapat mabilis, eh. Nagtitigan kaming dalawa at sabay kaming napatawa. Dumiretso si Luo Qinghan para ipasok ako, nang biglang may narinig na pagbukas ng pinto mula sa kapitbahay. Wala pa akong kamalay-malay. Hinawakan ako ni Luo Qinghan sa kwelyo at hinila papasok, sabay sampal ng pinto ng malakas. Nagulat ako, ito ay masyadong nagmamadali yata. Nasa labas pa ang maleta ko. Kinakabahang sabi ni Luo Qinghan, huwag kang magsalita, ang kapitbahay ay estudyante ng ating paaralan. Nagmukha akong matandang lalaki na nakatingin sa cellphone. Hindi ba ang mga estudyante ngayon ay napakayaman? Paliwanag ni Luo Qinghan, magkakasama sila sa upa. Sige, susubukan kong iwasan sila mula ngayon. Sa totoo lang, ito ay medyo nakakapanabik. Hindi ako pinansin ni Luo Qinghan, tumalikod at sumilip sa peephole para makita ang sitwasyon sa labas. Tumayo ako sa likuran niya at nahiya sa kanyang magandang pangangatawan. Paano ako nalasing ng husto noong araw na yon? Hindi alam ni Luo Qinghan ang iniisip ko. Nang matiyak niyang nakasakay na sa elevator ang mga estudyante, binuksan niya ang pinto para kunin ang maleta ko. Dali akong lumapit, mabigat ito, ako na.
Pagkapasok ng bagahe, sinimulan kong ayusin ang mga gamit. Hindi ko na hinintay si Luo Qinghan na mag-utos. Kusang pumasok ako sa pangalawang kwarto at inilagay ang mga gamit ko sa banyo. Nang makita ko ang toothbrush at tuwalya naming dalawa na magkatabi, napangiti ako parang magkasintahan na. Asawa, ano ang gusto mong kainin ngayong gabi? Pumikit si Luo Qinghan. Huwag mo akong tawaging asawa. Nag-isip ako, edi tawagin kitang ate. Iminulat ni Luo Qinghan ang bibig, ngunit hindi siya tumutol. Namula ang mukha at tumango. Ngayong gabi, gusto kong kumain ng noodles. Gusto ko ang noodles na lulutuin mo. Nagulat ako, ganyan lang ba kasimple? Baka gusto mong kumain ng masarap. Umiling si Luo Qinghan, hindi noodles lang. Pakuluan sa tubig, lagyan ng toyo. Wala nang ibang pampalasa. Ano itong paraan ng pagkain? Gusto mo ng gulay? Karne? Magluluto ako ng sabaw ng buto. Umiling si Luo Qinghan at pumikit, bago lang ang gana ko. Naunawaan ko agad. Sige, gawin natin ang sabi mo. Umiti si Luo Qinghan, nakaramdam siya ng respeto. Masarap pala ang may binata na nag-aalaga. Ito ba ang tinatawag na ksiyaw na igaw sa internet? Namula ang pisngi ni Luo Qinghan. Pagdating ng hapunan, pumasok ako sa kusina. Hindi man lang umabot ng 10 minuto, nailabas ko na ang noodles na gusto ni Luo Qinghan. Masayang sumubo si Luo Qinghan ng isang malaking subo. Itinaas ang hinlalaki, ito ang lasa. Tiningnan ko siya ng may pagmamahal, napakadaling mabusog ng aking pagluluto. Tila hindi na kailangan. Pagkatapos kumain, ayon sa diwa ng paghahati ng trabaho, si Luo Qinghan ay maghuhugas ng pinggan, ngunit pinigilan ko siya. Sinabi ko nang ako ang mag-aalaga sa'yo. Maupo ka lang kung wala kang gagawin. Manood ka na lang ng ngeye. Pagkalabas ko matapos maghugas, nakita ko si Luo Qinghan na nagbabasa ng libro. Ano nang pinapanood mo? Binaligtad ni Luo Qinghan ang pabalat ng libro upang makita ko. Guangming Daily. Tahimik akong nag-isip sandali. Mundo ng ate. Parang hindi gaanong romantiko. Napansin ni Luo Qinghan ang aking katahimikan, kaya mabilis niyang tinago ang libro. Pagkatapos ng hapunan, sanay akong magbasa. Kung ayaw mo, umiti ako at pinutol siya. Panatilihin mo lang ang iyong ugali. Kailangan ko ring magsikap na maging kasing galing mo. Luminaw ang pakiramdam ni Luo Qinghan. Sa totoo lang, magaling ka rin. Sa dami ng nagtapos ngayong taon, ikaw lang ang naging assistant professor. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Umiti ako ng bahagya. Higit sa pagkilala ni Professor Luo. Gusto ko pa ang pagmamahal ni Professor Luo. Sa bigla kong sinabi na mula ang leg ni Luo Qinghan. Ay, mag-aayos na ako. Ibinagsak ni Luo Qinghan ang libro at tatakbo na sana sa banyo, pero hinila ko ang manggas niya. Sandali, iinitan kita ng gatas bago ka maghilamos. Hindi sapat ang isang mangkok ng pansit para sa gabi. Ayaw sanang uminom ni Luo Qinghan. Ngunit sa aking nakangiting mga mata, kusa siyang tumango. Unang araw ng pagsasama. Naramdaman ni Luo Qinghan ang pag-aalaga at pagmamahal. Nakahiga sa kama, nakatakip siya ng kumot at matamis ng umiti. Ngunit sa kabilang banda, hindi ako mapakali. Bakit ang bango ng kumot? Kinaumagahan, maaga akong nagising. Balak kong pumunta sa palengke para bumili ng sariwang prutas at gulay, ngunit paglabas ko, narinig ko ang pagbukas ng pinto ng kapitbahay. Natakot ako kaya mabilis akong umikot at pumasok sa loob. Pagkasara ng pinto, hinampas ko ang dibdib ko. Ano ang tawag sa pakiramdam ng may kasalanan? Ito yon. Tinamot ko ang ulo ko. Nagpasya akong isulong ang pagpapakasal. Mas mabuti ng maaga para hindi na ako mag-alala araw-araw. Pag-alis ng kapitbahay, bumaba ako at nag-rent ng bisikleta, diretsyo sa abalang palengke 3 kilometro ang layo. Malayo pa, narinig ko na ang ingay ng mga nagtitinda. Nag-lock ako ng bisikleta at pumunta sa tindahan ng matanda na nagbebenta ng isda. Inisip ko ang maliliit na isda. Sakto ito para gawing sabaw. Tito, magkano ang isda? 200, kasama na ang timba. Tingin ng matanda, bata ako at mukhang hindi sanay mamili, kaya mataas ang presyo. Ngumiti ako at nakipagtawaran, hanggang sa naging 60 kasama ang timba. Bumili rin ako ng manok, itlog at maraming gulay. Pagbalik, nagulat ako. Pumunta ako gamit ang bisikleta. Ngunit pauwi, hindi ko na kaya. Habang naghahanda akong sumakay ng taxi, biglang tumunog ang sistema. Natuklasan na unang beses na pumili ng masustansyang pagkain para sa protektado. Gantimpala, isang pasat. Nakapark na ang sasakyan sa lot ng Guangxi, area number. Pakitingnan. Natuwa ako nang marinig ito. Hindi ito sistema, kundi biyaya. Inilagay ko ang mga binili sa trunk at masayang nagmaneho pauwi. Kagigising lang ni Luo Qinghan, may toothpaste pa sa bibig. Medyo lito, sino ang nagbukas ng pinto? Paglabas, nakita niya ako. Mabilis na yumuko si Luo Qinghan para tingnan ang suot niya. Mabuti, maayos ang buttons ng damit. Medyo gusot lang. Yumuko si Luo Qinghan. At mabilis na tumakbo pabalik sa banyo. Hindi ko maintindihan ang nangyari, umiling ako at pumasok sa kusina. Di nagtagal, isang mainit na sandwich ang nasa mesa. Nagbihis si Luo Qinghan, inayos ang ekspresyon, at lumapit sa mesa.
Nakita niya na isang plato lang ng almusal. Pumunot ang noo niya at pumunta sa pinto ng kusina. Linyi, hindi ka naghanda ng almusal para sa sarili mo. Kumain ako ng siopaw sa palengke. Kumain ka na ng almusal. Maglilinis ako ng maliliit na isda, mabaho. Baka masira ang gana mo. Magkano ang nagastos mo? Babayaran kita. Tumalikod siya para kunin ang wallet. Ay, hindi na. Hindi ko siya napigilan. Pero nang buksan niya ang wallet, medyo nagulat si Lokinghan. Ngayon, puro mobile payment na. Ilang piso lang ang laman ng wallet niya. Isipin na lang, hindi sapat ang binili ni Linyi. Linyi, idagdag mo ako sa WeChat para mabayaran kita. Pwede na mag-add ng kaibigan. Ilang piso lang naman ang mga ito. At saka, sabay naman tayong kumain. Umiling si Lokinghan at mabilis na idinagdag ako sa WeChat. Walang sabi-sabi, nagpadala agad ng red envelope. Huwag na magdahilan, kunin mo na. Saglit siyang tumigil at seryosong dagdag. Kaya kitang buhayin. Hindi ko maiwasang aminin, sa sandaling iyon, medyo natuwa ako sa loob. Ito pala ang pakiramdam ng inaalagaan. Ngumiti ako at tinanggap ang bayad. Pagkatapos, sa harap ni Lokinghan, itinakda ko siya bilang top contact. Halika, unang hakbang. Mag-top contact tayo sa isa't isa. Kaya mo ba? Gusto mo bang turuan kita? Namula si Lokinghan. Hindi naman ako ganoon kasina. Okay, nakaset na. Tumingin sa kanyang top contact sa phone, nasiyahan akong tumango. Sige, kumain ka na ng almusal. Baka mahuli ka. Ngumiti si Lokinghan. Kailangan ko talagang pumasok. Pero hindi ka na kailangang magmadali. Nagtataka akong tumingin. Binigyan kita ng kalahating araw na leave. Nasabi ko na ito. Hindi mo ba naalala? Tumango si Lokinghan at mumiti. Paano ko makakalimutan? Pero tandaan mo, ngayon ay empleyado mo ako. Kailan ka papasok, nasa akin na ang desisyon. Tulala ako. Kaya nakakain na ako ng soft rice. Prof, Lo, kung mag-a-apply ako ng paternity leave, ikaw ba ang mag-approve? Namula ang mukha ni Lokinghan, tumalikod at mahinang sinabi, aprobahan o hindi, depende sa pagpapakita mo. Nang makita kong lumabas si Lokinghan, inayos ko ang isda at kusina, saka nag-drive papuntang eskwelahan. Pagkalipas ng 5 minuto, huminto ang bagong Passat sa parking ng eskwelahan. Pagbaba ko, nakita ko agad ang kaibigan kong si Wang Wei. Bitbit ang mga bulaklak, nakatayo sa gilid ng parking, the way. Noon, napansin muna ni Wang Wei ang sasakyan. Bro, nakasakay ka na agad? Tangina, totoo pala yung sinabi mong ate kahapon. Astig, akala ko nagbibiro ka lang. Nakita ang medyo eksaheradong ekspresyon ni Wang Wei, umatras ako ng isang hakbang, pakalma ka lang, hindi naman ako nagmamaneho ng sports car. Tinignan ni Wang Wei ang bulaklak sa kanyang kamay, medyo malungkot, parang nasayang ang 20 taon ko. Naranasan ko rin yan, iniwan ka ba ng girlfriend mo? Ipakikilala kita sa isang magandang ate. Lumayo ka, walang pag-aatubiling sabi ni Wang Wei, ako ay may matibay na ngipin, kaya kong kumain ng soft rice. Umiling ako at mumiti, pero ang soft rice ay pwedeng kainin ng matibay, nakakainis talaga. Hindi na kita kakausapin, kailangan ko nang sunduin ang girlfriend ko. Ngayon ang anniversary namin, magagalit siya kung mahuli ang pagbibigay ko ng bulaklak. Ang sinabi mo ay talagang matigas, mahirap muyain. Saan ba katulad ng ate ko, kaninang umaga binigyan na ako agad ng red envelope. Sa unang araw ng pagsasama, dapat ba akong bigyan siya ng bulaklak para ipahayag ang aking damdamin? Wala nang masabi si Wang Wei, ayaw na niya akong kausapin, biglang tumalikod at umalis nang hindi lumingon. Parang may pinagdesisyunan, tiningnan ko ang kanyang likuran, na-break ako, hindi naman ganoon kalala. Inaasar si Wang Wei, umiti ako at kinuha ang cellphone, nag-order ng isang bouquet ng bulaklak. Makalipas ang 20 minuto, nakatanggap si Lokinghan ng isang palumpon ng mga pulang rosas na sariwa-sariwa, may kasamang maliit na card. Hawakan ang mga bulaklak at binabasa ang card. Ngumiti si Lokinghan, saka inilagay ang mga rosas ng maayos. Inilagay sa ibabaw ng kanyang desk. Ang mga guro na nakakita nito ay nagulat lahat. Prof, Lo, sino ang nagbigay ng bulaklak? Pulang rosas, may kaganapan. Noong unang dumating si Lokinghan, marami rin ang nagbigay ng bulaklak at chocolate, pero lahat ng regalo ay diretsyo sa basurahan sa harap ng delivery rider. Kaya ang eksenang ito ngayon ay talagang nakakagulat. Prof, Lo, may boyfriend ka na ba? Ngayong araw sa Politeknikong Universidad, hindi alam kung ilang tao pa ang mawawalan ng alaala. At ang tungkol sa pagsasama namin ni Lokinghan, hindi alam kung sino ang nagpakalat ng balita. Umabot sa tenga ng nanay ko, naging kasama ko ang 180 pound na ate. Agad na pumunta si nanay sa dormitoryo para hanapin ako. Nakita ang walang laman na kama, galit na galit siya. Tapos nagtanong sa mga roommate kung ano ang nangyari. Buti na lang matapat ang mga roommate ko. Walang nagsabi na sumama ako sa isang mayamang babae at kumakain ng soft rice, sinabi lang na nagka-boyfriend ako. At lumipat na kasama ng girlfriend. Nang marinig ito ni nanay, inisip niya na hindi tama ang ginawa ko.
Isang tawag agad sa telepono, kung nagde-date ka, mag-date ka lang, bakit kayo nagsasama ng hindi kasal? Sinasabi ko sa'yo, bukas ang lipunan, pero sa pamilya natin, hindi ito pinapayagan. Nang marinig ko ang tono, sumakit ang ulo ko, tumakbo agad papuntang dormitoryo. Ma, huwag kang magalit, hintayin mo ako, susunduin kita. Nang makita si nanay, ang mga roommate ko ay nagkindatan sa akin. Pagkatapos ay matalinong umalis. Bumuntong hininga si nanay, anak, anong yugto na kayo? Nakalampas na ba sa hangganan? Tiningnan ang mukha kong parang bata, akala ni nanay ay tama ang hinala niya. Itinuro niya ang noo ko ng malakas, ikaw, anong sasabihin ko sa'yo? Wala na, hindi ko na maibabalik ang panahon. Anak, tandaan mo, huwag mong hayaang mabuntis ang babae bago kasal. Hindi ako makapagsalita. Sa isip ko, parang huli na ang sinabi mo, manang hindi kami umimik, bumuntong hininga si nanay, dumating na ako, ganito na lang. Tawagan mo ang babae, ilalabas ko siya para kumain. Napilitan akong magsalita. Ma, bago kumain, may sasabihin muna ako. Nagtataka si nanay, sige, sabihin mo na. Nahihiya ako, kahit nagsasama kami, hindi ko sigurado kung matawag ko siya. Dahil hindi pa niya ako sinasagot bilang boyfriend at buntis siya. Naramdaman ni nanay na nanghina ang tuhod niya. Muntik nang hindi makatayo. Anak, hindi ka naman naging tatay ng iba, di ba? Mabilis akong umiling. Tiyak na akin ang anak, pero ang proseso ay medyo magulo. Inalalayan ko ang nanghihinang si nanay. Isinalaysay ko ang buong pangyayari ng detalyado. Hindi mapakali si nanay, kaya natulog ka sa guro mo sa eskwelahan. At ang boss mo pa. Nakatayo ako sa tabi, hindi makapagsalita. Bumuntong hininga si nanay, bilang lalaki, dapat may pananagutan ka. Kaya walang problema sa akin ang paglipat mo para alagaan siya. Pero sobra ang agwat ng edad ninyo. At kailangan mong dahan-dahang bumuo ng relasyon. May kumpiyansa ka bang mahawakan siya? Naiintindihan ko ang pag-aalala ng nanay ko. Pero ayaw ko ring dagdagan ang pag-aalala ni nanay ng walang dahilan. Mabilis akong nagsalita. Ma, si Luo Qinghan ay isang napakapuring babae. Naniniwala ako na magugustuhan mo siya kapag nakita mo. Nag-aalinlangan si nanay, totoo ba? Naalala ko, kinuha ko ang cellphone. Una, ipapakita ko sa iyo ang kanyang larawan. Binuksan ko ang album. Natagpuan ang mga litratong lihim kong kinunan kay Luo Qinghan. Sa larawan, nakatali ang kanyang buhok, nakaupo sa isang dulo ng sopa. Nakayuko siyang nagbabasa ng libro, nag-isip. Elegante at maganda, hindi masukat ang ganda. Nagulat ang nanay ko. Dati kong sinabi na ang babae ay isang propesor sa universidad. Akala ng nanay ko si Luo Qinghan ay isang may edad na babaeng may salamin at malalim na kulubot sa noo. Pero hindi lang siya matagumpay sa karera, kundi kasing ganda ng isang diwata. Pinagmasdan ang nanay ko ng mabuti ang larawan ni Luo Qinghan. Tapos lumingon siya at tiningnan ako ng seryoso. Sa wakas, sinabi niya ng may kahulugan sa paghahanap ng syota. Hindi lang dapat tingnan kung ano ang itsura ng kabila, kundi dapat ding tingnan ang sarili mo. Narinig ko yun at napakaraming tanong sa isip ko. Parang hindi ako anak mo, di ba? Nanay, nang inis ka sa akin at may ebidensya ako. Bago pa ako makapagsalita, nagsimulang maglabas ng wallet ang nanay ko. Anak, kakasimula mo pa lang sa trabaho, wala pang malaking kita. Kailangan mong alagaan si Qinghan at ang pagbubuntis niya. Tiyak na hindi sapat ang pera mo. Ibibigay ko sa iyo ang aking yes card para sa sahod. Hindi ko inaasahan na ganito kabilis magbago ang nanay ko, kaya agad ko siyang pinigilan. Nanay, hindi na, may pera ako. Sabi ng nanay, huwag kang mahiyang tumanggap sa akin. Yung pera mo, pag nagrenta ka ng bahay, ubos na yan. Diretso ko nang sinabi, ang totoo, nakatira ako sa bahay ni Luo Qinghan. Ngayon sinabi ni Qinghan na kaya niya akong buhayin. Nagulat ang nanay ko, halos malaglag ang panga. Nanay, maayos naman ako, hindi mo na kailangan sustento. Kakabili ko lang ng sasakyan. Sulit na anak kita. Ang galing mong mambulsa ng babae, astig. Tiningnan ako ng nanay ko ng may paghanga. Anak, ang babaeng ito ay perpekto sa lahat, pero ang pangit lang ng paningin niya. Baka huwag mo na siyang guluhin. Pakiramdam ko, kung wala ka, mas maganda ang buhay niya. Narinig ko yun at napangiwi ang labi ko. Ikaw talaga ang tunay kong nanay. Pumikit ang nanay at tumalikod, aalis na. Mabilis ko siyang tinawag, nanay, saan ka pupunta? Kumaway ang nanay. Uwi ako para hanapin ang pulseras na iniwan ng lola mo para sa manugang ng pamilya Lin. Nang makaalis ang nanay, bumalik ako sa bahay namin ni Luo Qinghan at nagsimulang magluto. Pagpasok ni Luo Qinghan, naamoy niya agad ang masarap na amoy ng sabaw ng isda. Biglang gumana ang kanyang gana na kanina ay walang sigla. Sumandal siya sa pintuan ng kusina, usisero siyang sumilip. Wow, ang bango! Linyi, ano ang tanghalian natin? Sabaw ng isda, ginisang letsugas, at ginisang siling may karne. Sabay-sabay kong inilabas ang mga ulam. Sa hapagkainan, nagmamadaling kumuha si Luo Qinghan ng isang mangkok ng sabaw ng isda at dahan-dahang uminom. Ang init ng sabaw ay nagpamula ng kanyang pisngi. Ang ngiti sa kanyang mukha ay hindi nawala, paulit-ulit niyang sinasabing sarap-sarap.
Sa hapag, ilang beses akong nag-atubiling magsalita. Nakita ni Lokinghan ang aking pag-aalangan, kaya ibinaba niya ang kutsara. Ano ang problema? Hinawakan ko ang aking ulo. Alam na ng nanay ko ang tungkol sa atin. Narinig ito ni Lokinghan at bigla siyang natigilan. Pagkatapos ay nag-aalalang tanong, ano ang gagawin natin? Umiti ako. Gusto kitang tanungin kung gusto mong makipagkita sa mga magulang ko. Kinagat ni Lokinghan ang kanyang labi. Alam mo ba ang ibig sabihin ng makipagkita sa mga magulang? Tumango ako. Ate, bata man ako. Hindi naman ako tanga. Gusto ko talagang bigyan ka at ang ating baby ng kumpletong pamilya. Nakita ang seryosong mukha ko, lumambot ang puso ni Lokinghan. Kung gusto ako makita ng tiyo at tiya, ako na ang mag-aayos. Narinig ko iyon at biglang natuwa. Sabi ng nanay ko gusto kanyang anyayahan sa hapunan. Pero tinanggihan ko dahil inakala kong hindi ka papayag. Ngayong pumayag ka, wala nang problema. Ako na ang bahala mag-ayos. Huminto sandali, sinimulan kong ihanda ang isip ni Lokinghan. Alam kong independent ka, pero kung may ibigay sa iyo ang nanay ko, tanggapin mo. Tinutusok ni Lokinghan ang kanin sa kanyang mangkok, nag-alinlangan ng isang segundo. CJ, masayang-masaya akong nagdagdag ng pagkain sa kanya. Ate, kumain ka, kumain. Pagkatapos kumain, humikab na si Lokinghan. Humiga siya sa malaking kama, medyo nanghihina. Hindi nagtagal ay nakatulog siya. May gusto sana siyang sabihin sa akin, pero dahil sa istorbo ay nakalimutan niya. Simula nang mabuntis siya, dumami ang kanyang antok at lumala ang kanyang memorya. Ako naman, hindi makatulog kahit paikutin. Kaya tumayo ako at sumandal sa sopa, nagsimulang maghanap ng kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng bata. Noon ay umalinggaw ang boses ng sistema. Na-detect na nag-aaral ang host ng kaalaman sa pag-aalaga ng bata. Gantimpala, kumpletong gabay sa pag-aalaga ng bata. Narinig ko at natigilan. Ang galing! Talagang darating ang kailangan mo. Sulit ka nga, sistema. Hindi nagtagal ay nagising si Lokinghan. Nagulat siya. Hindi ka ba nagsiesta? Umiti ako. Unang beses kong maging ama, natatakot akong may hindi ako magawa ng tama kaya hindi ako makatulog. Naantig ang puso ni Lokinghan. Sa simula ay naisip niyang hindi ako magiging responsable, tapos akala niya bata pa ako kaya hindi alam kung paano maging responsable. Ngayon, ang aking mga kilos ay paulit-ulit na lumalampas sa kanyang inaasahan. Sa oras na yon, naisip ni Lokinghan na, tiyak na magiging mabuting ama ako. Sabay kaming lumabas ng bahay para pumasok sa kanya-kanyang trabaho. Pero pagdating sa paaralan, may naalala ako. Inilabas ko ang cellphone at nagsimulang mag-text. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Bukas kailangan mong pumunta sa ospital para sa prenatal check-up at mag-file ng record. Sumagot agad si Lokinghan. Hindi naman kailangang sabihin ngayon yung tungkol bukas. Pag-uwi natin mamayang gabi, sapat na ang oras. Napailing ako. Sasabihin ko ba na miss kita? Walang diskarte, walang diskarte. Professor Low confirmed na love novice. Sa kabilang dulo ng telepono, tinitingnan ni Lokinghan ang 6 na tuldok sa screen. Medyo nalilito siya. Ano ang ibig sabihin ni Linyi? May mali ba akong sinabi? Pero may mga dapat bang ingatan sa pagsasalita sa nakababata? Ang kanyang nalilitong mukha ay nakita ng isang tsismisang guro sa tabi at biglang naging malaking balita. Ang dating mataas at malamig na Diyosa ay nagkakaroon din ng problema sa pag-ibig. Yung lalaki, sa nakaraang buhay ay nagligtas ng Milky Way. Samantala, nakauwi na si nanay at nagmamadaling binuksan ang safe. Inilabas niya ang lahat ng alahas na pamana, ang gintong pangsanggahan noong kasal, at ang mga alahas na naipon sa mga taon. Natigilan si tatay sa nakita. Ano ba ang ginagawa mo sa paghahalungkat na yan? Hindi man lang tumingala si nanay. Naghahanda ng regalo para sa magiging manugang. Natawa si tatay na walang pakialam. Anong magiging manugang? May anak ka ba sa labas? Namula ang mukha ni nanay at nanlaki ang mata kay Lin Qinshan. Hindi ito nakakatawa. Pinabayaan ng anak mo ang anak ng iba. Buntis na ang babae. Namutla si tatay at tumaas ang boses. Ano yan? Galit na galit ako. Iresponsable talaga ang batang yon. Paghahampasin ko siya hanggang sa mapunit ang balat. Bigla akong bumahin ng ilang beses sa paaralan at nanginig ang likod ko. Kinakalkula ko, nasa bahay na si nanay ngayon. Sana sa pagkakataong ito, si tatay. Bilhin ko na yung sinturon na balat ng tupa, malambot, baka maputol agad. Tulad ng inaasahan, sa gitna ng aking pag-iisip, tumunog ang cellphone. Mabilis kong sinagot, tapos inilapag ko ito sa tabi. Narinig ko ang sigaw mula sa telepono na umaabot ng milya-milya. Ang pangit ng mura. Pagkatapos niyang maglabas ng sama ng loob, mahinahon kong kinuha ang telepono. Tapos biglang nagbago ang ekspresyon ko. Pa, mali ako. Galit na humihina si tatay sa kabilang linya. Ayoko nang makipagtalo sa'yo. Bukas darating ako at ang nanay mo. Ihahain namin si Enaluo at hihingi ng tawad. Dadalhin ko rin ang family register. Kailangan mong makuha ang ina ng anak mo. Pa, ngayon hindi na kailangan ng family register para magpakasal. Kailangan lang ng ngi.
Naiinis na napailing si tatay. Alam ko na yan. Ito ay tungkol sa ugali, naiintindihan mo ba? Nagkibit balikat ako at mumiti. Naiintindihan ko lahat. Pero bukas hindi kayo pwedeng pumunta ni nanay. Dahil ako at ang magiging manugang ninyo ay pupunta sa ospital para sa prenatal check-up. Hindi namin alam kung anong oras matatapos. Magpahinga muna kayo. Mas mabuti kung hintayin nyo mawala ang galit at ang pagnanais na manakit bago kayo pumunta. 20 taon kaming mag-ama. Sa isang galaw ng paa ko, alam na ni tatay ang balak ko. Hindi na kailangan maghintay. Sigurado akong hindi naman magdamag ang doktor. Hindi naman kayo mag-a-apply ng papeles hanggang hating gabi, di ba? Ganoon na lang hapunan. Ako at ang nanay mo ang mag-aayos. Gusto ko pang magpumiglas. Pero mabilis niyang binaba ang tawag. Narinig ko ang tunog ng pagtatapos ng tawag. Nagpa siya akong magsuot ng makapal na damit bukas. Kinabukasan, maaga akong nagising. Tahimik akong nagluto ng century egg at lean meat congee. Si Luo Qinghan ay nagising dahil sa bango. Hinimas ang mata at pumunta sa kusina. Maraming pagsusuri ngayon ang nangangailangan ng walang laman na tiyan. Hindi ako makakain. Tumango ako. Alam ko. Sabi ko, kinuha ko ang thermal container na binili ko kagabi at nilagyan ng mainit na lugaw. Tingnan mo, ayos na. Ngumiti si Luo Qinghan. Sa tabi mo, parang wala na akong dapat ipag-alala. Magsisipilyo lang ako at aalis na tayo. Pagkatapos ng simpleng paghuhugas, pumunta sila ng parking lot sa ilalim ng lupa. Nakakaaliw isipin, nitong mga nakaraang araw, para maiwasan ang chismis, paisa-isa silang lumalabas ng bahay. Hindi alam ni Luo Qinghan na may bagong sasakyan ako. Nakasanayan niyang pumunta sa kanyang sasakyan, ngunit hinila ko siya. Ngayon, magmaneho ako. Nagtatakang tanong ni Luo Qinghan, ikaw, para mas madaling ihatid ka sa prenatal check-up, bumili ako ng sasakyan. Hindi ko naman masabi na bigay ito ng sistema. Medyo nahihiya si Luo Qinghan. Pwede naman gamitin mo ang sasakyan ko. Bibili pa ng isa, hindi ba ito sayang? Umiti ako. Sa sinasabi mo, kung may bahay ka at magpakasal tayo. Hindi na ako bibili ng bagong bahay. Seryosong sagot ni Luo Qinghan. Pwede naman. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman ko na ang babaeng walang hinahangad, parang hindi rin maganda. Sa huli, sumakay kami sa sasakyan ko. Dumiretso sa ospital. Sa maternity ward, mag-asawa ang mga tao. Pero nang tumayo kami ni Luo Qinghan, agad kaming naging pinakakapansin-pansing mag-asawa. Isang ina na may bitbit na sanggol ang naiinggit na tumingin sa amin. Kinakalkula niya sa isip kung gaano kagaganda ang magiging anak namin. Naisip niya, hindi siya pwedeng mag-isa sa pag-iisip. Kaya tinulak niya ang siko ng asawa. Asawa, tingnan mo ang gwapo. Inilingon ng asawa ang ulo, pinalampas ang babae. Mahinang sabi ng babae, may magandang babae sa tabi ng gwapo. Totoo bang titingin ka? Aray-aray, dahan-dahan. Bawal sa iba ang gawin ang pinapayagan sa sarili. Talaga bang pinapanood mo? Hoy, dahan-dahan na. Bawal sa atin ang pinapayagan sa kanila. Masayang nagbibiro ang dalawa. Halatang sobrang maganda ang relasyon nila. Pinagmamasdan nila ako ng may inggit. Inggit din ako sa kanila. Kailan kaya ako makakapag-away at maglaro ng ganito kasama si Luo Qinghan? Sa sandaling yon, tumunog ang number calling machine. Pakibigay ang numero 10, Luo Qinghan, sa consultation room 1. Sa loob, isang babaeng doktor na mga 50 anyos. Inayos ang salamin at sinuri kaming dalawa. Lalaki, lumabas ka. Si Luo Qinghan ang may karanasan. Ipinaliwanag niya, may mga pagsusuri na hindi angkop sa presensya ng lalaki. Tiningnan ko ang layout ng consultation room. Nakita ko ang kama at kurtina at naunawaan ko. Maghihintay ako sa labas. Naupo ako sa hallway, naiinip. Pero hindi ko alam kung ano ang gagawin. Kaya tumingin ako sa mag-asawang nagbibiro kanina. Pare, inggit ako sa inyong magandang relasyon. Ngumiti ang lalaki at sinabi, ang asawa ko ay naiinggit sa inyong mag-asawa, sinabi niyang maganda ang inyong anak. Kanina lang sinabihan ako ng ilang salita, Kuya, husgahan mo, kung pangit ang bata, kasalanan ko ba? Bigla akong napuno ng dog food. Ano ang sikreto ng inyong mag-asawa? Agad na tumawa ang lalaki. Ang sikreto ng magandang relasyon ng mag-asawa ay siyempre maging mabuti sa asawa. Nang marinig ko ito, medyo nabigo ako. Parang walang sinabi. Sayang ang pag-asa ko. Sa sandaling iyon, lumabas si Luo Qinghan. Siya ang unang nagsalita, nagbigay ang doktor ng check-up list, sabi kong tapusin lang ang mga nasa itaas. Sinamahan ko si Luo Qinghan matapos ang karamihan ng check-up, pagkatapos ay kinuha ko ang dermos, binuksan ang takip, uminom ka muna ng 2 gulp para pampabusog. Tumango si Luo Qinghan, sige, at pagkatapos ay umupo sa pasilyo, umiinom ng maliliit na higop. Ang alat at aroma ng lugaw ay labis na nasiyahan sa kanyang panlasa, kaya pumikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng ilang higop, naalala niya ako. Medyo nagsisi siya, ay, bakit ako kumain ng direkta sa dermos? Hindi ka pa kumakain, nadumihan ba ito? Umiti ako, okay lang, tapusin mo muna tapos ibigay sa akin. Hindi ba kumakain ka ng aking tira?
Ano naman sa pagkain ng tira? Dati sa bahay, lagi akong kumakain ng tira. Ang tira ng tatay ko at nanay ko ay akin lahat, maliban na lang sa tira ng malaking dilaw na aso. Napatawa si Luoking Han, sa sinabi mo, mahal ka pala ng mga magulang mo, hindi ka nila pinakain ng tira ng malaking dilaw na aso. Hindi ba pinagbawalan? Ako ang kumain ng tira ng malaking dilaw na aso, hinabol niya ako sa siyam na kalye. Pagkasabi ko nito, natawa ng husto si Luoking Han, nawala ang kanyang malamig na aura. Nang mabusog na si Luoking Han, walang sabi-sabi akong uminom mula sa thermos. Medyo naantig si Luoking Han, simula bata ako hanggang ngayon. Wala pang taong hindi nandidiri, kumakain pa siya ng tira ko. Pagkatapos ay sinamahan ko siya sa natitirang check-up. 2 oras ang lumipas, nakuha namin ang resulta, lahat ay normal. Paglabas lang namin ng pintuan ng ospital. Tumulog ang boses ng system, natukoy na unang beses na sinamahan ng host ang ina ng sanggol sa prenatal check-up. Gantimpala, isang unit ng pabahay sa Kion Huafu. Nang marinig ko, natuwa ako sa puso. Sa ganitong paraan, mayroon na akong sasakyan at bahay. At alam ko ang Kion Huafu, isang bagong proyekto sa lungsod, dahil maganda ang tanawin ng lawa. Halaga ay hindi bababa sa 8 milyon. Kaninang umaga nagbibiro pa kami ni Luoking Han tungkol sa bahay kasal, at kung ano ang magiging itsura ng sanggol. Umiti ako at itinuro ang isang sariwang prutasan sa tabi. Iniba ang usapan, bibili ba tayo ng ubas? Narinig ko na kung kumain ng maraming ubas sa pagbubuntis, ang sanggol ay magkakaroon ng itim, maliwanag, at malalaking mata. Ngumiti si Luoking Han, dapat bilhin, marami. Kagabi sinabi ko kay Luoking Han na ngayong gabi, ang mga magulang ko ay mag-imbita ng hapunan. Noon ay pumayag na si Luoking Han, pero ngayon nakikitang maaga pa. Nag-usap kami ni Luoking Han, Lindy, ngayong gabi, imbitahin na lang natin sina tito at tita sa bahay para kumain. Nagtataka ako, bakit naman? Dapat makita ni na tito at tita ang kasalukuyan mong buhay. Para mapapanatag sila. Nakita ako ni Luoking Han na walang imik, naguguluhan, may mali ba sa sinabi ko? Napatawa ako, wala. Kung ano ang sabihin mo, iyon ang susundin. Pag-uwi, tumawag ako sa mga magulang ko. Sinabi ko sa kanila na kumain sa bahay. Pero may hindi inaasahang nangyari. Inabot ko ang leave slip sa magandang propesora. Pero ibinigay niya sa akin ang pregnancy report. Bigla akong naging ama. Nang malaman ng tatay at nanay ko na naging ama ako, nagmamadali silang pumunta sa bahay. Galit na galit ang tatay ko, sinabing babaliin niya ang aking binti. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Pagbukas ko, nakita ko ang mababagsik na mukha ng tatay at nanay ko. Tatay, nanay, bakit kayo dumating ng maaga? Suminghal ang tatay ko, tiningnan ako at ang sala, pabulong na nagsalita. Tatay, pakiusap, mahina lang, natutulog ang asawa ko. Agad na hininaan ng tatay ko ang kanyang paghinga. Natatakot siyang maistorbo ang manugang. Samantala, si Luoking Han ay nakaupo sa kwarto na may pagkabalisa, pinag-iisipan ang pagkikita sa mga biyenan, pinapawisan ang kanyang mga palad. Nagdala ng mga lokal na produkto ang tatay at nanay ko. Nagluto ang nanay ko sa kusina. Nang matapos akong magluto, hindi pa lumalabas si Luoking Han, nag-alala ako. Hindi kaya napagod? Tatay, nanay, sandali lang, tatawagin ko siya. Mabilis na pinigilan ako ng nanay ko, huwag, sa unang bahagi ng pagbubuntis, laging inaantok. Tiningnan ko ang oras, halos 3 oras na siyang natutulog. Hindi ito karaniwan. Ngayon, parehong nag-alala ang tatay at nanay ko. Sige, pumunta ka. Tawagin mo ng mahina, huwag siyang gulatin. Tiningnan ko ng mabuti at napatawa ako ng tahimik. Si Luoking Han ay nakayakap sa kumot, nakasandal sa headboard. May hawak siyang libro. Kung hindi nakabaligtad ang libro, ito ay isang larawan ng magandang babae na nagbabasa. Kagigising ko lang. Halatang napansin din ito ni Luoking Han, mabilis niyang inilapag ang libro at nagpaliwanag ng medyo hindi natural. Akala ko ang aking guro Luo ay walang takot sa pagkikita ng mga biyenan. Ngayon ay tila isang papel na tigre pala siya. Hindi ko siya pinahiya. Ang pagkain na dala ng aking mga magulang ay handa na. Kung gusto mo, lumabas na tayo ngayon. Tumango si Luoking Han, sige. Ngumiti ulit ako. Okay lang, ang aking mga magulang ay napakabukas ang isip at madaling kausap. At saka, nandito ako, huwag kang kabahan. Medyo napahiya si Luoking Han, hindi ako kabado. Mabilis akong tumango. Sa puntong ito, kahit sabihin ni Guro Luo na parisukat ang mundo, tama siya. Sa kabilang sala, pabulong na babala ng nanay sa tatay na huwag sumimangot kapag lumabas ang manugang. Huwag kang magmukhang masama, umiti ka at huwag takutin ang manugang. Kung magkakamali ka sa kasalang ito. Alam mo ang kahinatnan, seryosong sabi ng nanay. Isipin mo na lang ang magiging apo natin. Mabilog at kulay rosas, magandang ideya yon. Biglang naging masigla at maalalahanin ang ngiti ng tatay. Sa oras na yon, bumukas ang pinto ng kwarto. Hinawakan ni Luoking Han ang kamay ko at sumunod sa sala. Ito ang aking mga magulang. Nanay, tatay, ito ang inyong magiging manugang na si Luoking Han.
Nang magpakilala ako, namula ang pisngi ni Luo Qinghan. Nahihiya siyang bumati ng tito, tita. Ayos, ayos, tumawa ang tatay hanggang sakita ang ngipin. Sunod-sunod ang tawa. Hindi niya inaasahan na napakaganda ng kanyang magiging manugang. Maganda, mahalika, at elegante. Dati, puro papuri ang nanay kay Luo Qinghan pero wala siyang malinaw na ideya. Ngayon, parang naintindihan na niya kung bakit hindi napigilan ng anak niya. Habang tumatawa ng malakas ang tatay, bigla siyang kinurot ng asawa sa baywang. Si Qinghan, ganyan talaga siya. Tuwang-tuwa kaya nakalimot. Hindi ka naman natakot, di ba? Sabi ng nanay habang tumatayo. Mahigpit na hinawakan ang kamay ni Luo Qinghan. Tara, kumain na tayo. Hindi ka pwedeng magutom ngayon. Ngumiti si Luo Qinghan at inanyayahan ang tatay. Tito, kain na tayo. Masayang tumayo ang tatay. Sige. Gusto na namang sampalin ng nanay ang asawa. Wala ka bang ibang salita kundi sige? Napakatanga mo. Inis na tiningnan ng nanay ako. Ano pat naghihintay ka? Kailangan ka pa bang yayain? Nakatayo ako sa tabi, naguguluhan. Iniisip ko kung sino ang nagalit ko. Sa hapag, palagi kong dinadagdagan ng pagkain si Luo Qinghan. At madalas akong magsalita para patawanin ang lahat. Paminsan-minsan, sumisingit ang nanay ng mga kwento ko noong bata. Sa wakas, naging masaya ang atmosfera. Buong gabi, sige lang ang tatay. Habang nakangiti, sobrang dami ng iniisip sa loob. Kailan naging ganito kagaling sa pagluluto ang batang silingi? Siguro ito ang kapangyarihan ng pag-ibig. Ang batang ito ay may sipag. Di sa susunod na palo, bawasan ko na lang. Pagkatapos ng hapunan, gustong maglinis ni Luo Qinghan ng kusina pero pinigilan siya ng nanay. Hayaan si Linyi, matigas ang balat niya, hindi siya napapagod. Pagkatapos, sumenyas ang nanay sa tatay. Ikaw naman ang maghugas ng pinggan, may sasabihin ako kay Qinghan. Naintindihan ko agad. Ibig sabihin, papasukin ng nanay ang tatay sa kusina at sarhan ang pinto para paluin ako. Pumasok sila sa kusina, sumara ang pinto, at narinig ang tilaok na tunog kasabay ng aking mahinang reklamo. Malinaw na narinig ito ni Luo Qinghan, agad siyang nag-alala. Linyi, ngumiti ang nanay at hinawakan siya. Wala yan, mahilig lang silang mag-away ng tatay niya. Inakay si Luo Qinghan papunta sa sopa. Binuksan ng nanay ang kanyang bag. Qinghan, sa unang pagkikita, may dala akong mga regalo para sa'yo. Ito ay pulseras na jade na ipinamana ng lola ni Linyi sa akin. Bago pa makapagpumiglas si Luo Qinghan, mabilis na isinuot ito ng nanay sa kanya. Sakto naman. Mukhang likas ka ng miyembro ng pamilya namin. Ang pulseras na jade ay pamana ng mga lin, ang gintong kwintas na ito ay regalo ko sa'yo. Eto, kunin mo. Hindi inaasahan ni Luo Qinghan na magiging ganito kainit ang nanay. Sa isang saglit, nasuotan na siya ng pulseras na jade sa kaliwa at gintong kwintas sa kanan. Tita, sobrang mahal nito, salamat. Namula si Luo Qinghan, puno ng pasasalamat sa pagtanggap. Pagkatapos mag-isip, seryoso siyang nagsabi, Tita, huwag kang mag-alala, mamahalin ko si Linyi. Hindi nagulat ang nanay pero mabilis siyang tumugon. Mabuti, mahalin mo siya. Dapat mahalin ka rin niya. Qinghan, huwag kang mag-alala kung saktan ka ng batang ito. Pagsasabihan ko siya, masaya ang relasyon ng biyenan at manugang. Sa oras na yon, narinig ang aking hiyaw mula sa kusina. Sinturon lang, huwag naman patalim. Maliit lang ang bahay ni Luo Qinghan, kaya malinaw ang tunog sa sala. Tito, kung gusto nyo, sa sala na lang tayo maghiwa. Naisip niyang nakakatakot. Sumunod ako agad. Pumunta kaming lahat sa sala. Natigilan si tatay at tiningnan ako. Ay nako, anak, ang layunin mo pala sa pagpapagupit ng prutas. Ito pala ang dahilan. Sige, harap-harapan na lang natin pag-usapan. Sa sala, seryosong humingi ng tawad ang tatay kay Luo Qinghan. Qinghan, nalaman na namin ng nanay mo ang tungkol sa inyo. Kasalanan namin na hindi namin naturuan ng tama ang anak namin. Ano sa tingin mo ang nararapat na parusa sa kanya? Ngumiti si Luo Qinghan. Tito, hindi na kailangan ng parusa. Sa huli, may kasalanan din ako. At mula nang malaman kong buntis ako, si Linyi ay agad na diretsong tinanggap ang kanyang responsibilidad. Ako naman, mas matanda sa kanya, pero hindi ko siya inalagaan ng sapat. Kung tutuusin, dapat din akong parusahan. Kung gusto nyo, kanselahin na lang natin ang isa't isa. Nang marinig ito ni Luo Qinghan, nagkatitigan ang tatay at nanay, saka ako tiningnan ng masama. Hinawakan ko ang aking ilong. Parang nakalampas na ako sa pagsubok na ito. Sa totoo lang, ang asawa ko ay marunong umunawa at mapagmahal, kahit na medyo malamig minsan. Di maging malamig na lang. Sa oras na yon, sinabi ng tatay sa akin, Linyi, hindi ka sinisingil ni Xiao Luo dahil siya ay mapagbigay. Bilang isang ama, gusto kitang tanungin, ano ang balak mo para kay Xiao Luo at sa anak niya sa kanyang tiyan? Hindi naman sapat ang magluto ng ilang pagkain para masabing responsable na. Tiningnan ko ng malalim ang aking ama at sinabi, Tatay, hindi ko ito maaaring pag-usapan sa'yo. Nagulat si tatay, 18 taon ng pag-aalaga, baligtad na ang mundo. Pero bago siya makahugot ng E7 Wolves belt,
Tiningnan ko ng seryoso si Luo Qinghan, gusto kong magluto para sa iyo at sa sanggol araw-araw, gusto kong maging mabuti sa inyo habang buhay. Alam kong hindi mo pa ako lubusang kilala ngayon, pero gusto ko pa ring itanong, handa ka bang bigyan ako ng pagkakataon? Na bumuo tayo ng pamilya. Pagkasabi ko, kinakabahan akong tumingin kay Luo Qinghan, hindi alam kung ano ang isasagot niya. Hindi ko inaasahan na si Luo Qinghan ay titingin muna sa akin ng malalim, saka ngumiti, biglang nawalan ng kulay ang araw sa labas ng bintana. Bakit mo sasabihin na hindi kita kilala? Sa mga araw na ito, nagluto ka para sa akin, nagbigay ng mga bulaklak, sumama sa akin sa pamimili. Bawat detalye ay nakikita ko. Linyi, ikaw ay isang mabuting tao, naniniwala akong kaya mong bigyan ako at ang sanggol ng isang masayang tahanan. Pagkasabi nito, tumalon ako sa excitement. Akala ko dahil malamig ang pakikitungo mo sa akin. Baka hindi mo ako gusto. Namula si Luo Qinghan at sa loob-loob niya ay may pagkainis. Baka hindi talaga ako marunong magpakita ng kabutihan. Hindi ko sinasadya, ganito talaga ako dati. Paumanhin. Mabilis akong nagwasiwas. Anong paumanhin? Walang problema. Sa pamilya hindi na ito kailangan. Pagkasabi, parang nangahas pa ako, humakbang papalapit at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Luo Qinghan. Hawak na, bawal magbago. Asawa. Biglang namula si Luo Qinghan hanggang sa leg, babawal. Natakot siya, pinutol ko siya, bawal hawakan ang kamay mo, o bawal tawagin kang asawa. Ang pamumula ni Luo Qinghan ay kumalat mula mukha hanggang leg, lahat bawal. Pero sa kabila nito, hindi niya inalis ang kamay ko. Nakikita ang mag-asawang magkasintahan, umiti ang aking ama at ina sa isa't isa. Nagsalita si tatay. Qinghan, pagdating sa kasal ninyo ni Linyi, bukod sa iba, simula ngayon, ako at ang iyong tiya ay ituturing kang tunay naming anak na babae. Tumango si nanay, kung saktan ka ni Linyi, ako ang unang haharap sa kanya. Pagkasabi, kumuha siya ng 2 pirasong pera mula sa bulsa. Ibinigay kay Luo Qinghan, gamitin mo ang perang ito, hindi ito regalo, kundi tulong mula sa mga nakatatanda sa iyo. Gamitin mo ito para bumili ng mga pampalakas o kung ano. Ang ginawa ni na tatay at nanay ay nagpainit sa puso ni Luo Qinghan. Nararamdaman niya na ang mga magulang ay tunay na mabuti sa kanya mula sa puso. Tito at tita, huwag kayong mag-alala, kami ni Linyi ay magtutulungan. Ngayon pareho kaming may trabaho. Hindi na kailangan ang tulong ninyo. Sana ay ibalik ninyo ang pera. Inilagay ni nanay ang pera sa mesa. Hinawakan si tatay at tumakbo, hindi naririnig. Kami ng matanda ay hindi na makikialam. Sa inyong dalawang mundo, hindi sanay si Luo Qinghan sa ganitong eksena ng pag-aagawan, kaya tinulak niya ako ng siko. Para ako naman ang magsalita. Agad kong naunawaan, mama, papa, susundan ko kayo. Nagtatakang tumingin si Luo Qinghan, anong nangyayari? Sumimangot si nanay, ano ang susundan? Ngayon ay madali na ang tren at bus. Sa bahay ka na lang at alagaan si Qinghan at ang sanggol. Mabilis na nagsalita si Luo Qinghan. Tita, hayaan niyong si Linyi ang maghatid sa inyo. Ang pera. Bago matapos ang salita, umiti si nanay at tumango, sige, si Linyi ang maghatid sa amin. Wala akong oras magsalita, hinila na ako ni nanay palabas ng pinto. Nanay, hindi ko pa kinuha ang susi ng sasakyan. Sumimangot si nanay, hindi mo ba nakita na ayaw kong mag-alala si Qinghan tungkol sa pera? Saka, kahit na ihatid mo ako sa labas, yun na. Kung gagamitin mo ang sasakyan ni Qinghan, hindi na ako mahihiyang sumakay. Ang munting tulong natin ay hindi maihahambing sa kanya. Anak, tungkol sa sasakyan, ganito na lang. Ang bahay naman ay dapat sa atin. Sa mga susunod na araw, maghanap ka ng mga subdivision na malapit. Kami ng iyong ina ay mag-aambag para sa down payment. Kumindat ako ng may kaunting hiya, parang ang pagiging soft rice eater ko. Parang napasok na sa puso. Ang problema, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ngayon. Ang premyo ng sistema, kung hindi ko sasabihing nanalo ako sa loto. Habang iniisip ko kung sasabihin ko ba ito. Tumama sa ulo ko ang ina ko. Narinig mo ba ang sinabi ko? Tumango ako. Narinig ko. Sistema, pwede bang isulat sa pangalan ni Luo Qinghan ang bahay na premyo kaninang umaga? Mahina ang aking ngipin, gusto kong kumain ng malambot. Nag-usat sandali si Linyi at ang kanyang mga magulang, ngunit hindi nakaisip ng paraan para magsinungaling. Kaya niloko na lang niya at pinaalis ang dalawa. Nang pumasok ako, narinig ko si Luo Qinghan na nasa telepono. May malakas na amoy ng kasinungalingan. Inaayos ang bahay namin, magulo. Sa hotel ka na lang tumuloy. Paano kita hindi papansinin? Medyo abala lang sa renovation. Huwag kang mag-alala, ikaw ang matalik kong kaibigan. Tiyak na maglalaan ako ng oras para makita ka. Ililibre kita ng masarap na pagkain. Narinig ko at bigla akong natawa. Anong klaseng mag-asawang sinungaling ito? Talagang perpektong paglalarawan, ang hindi magkapamilya ay hindi magkakasama sa isang bahay. Pagkatapos ibaba ni Luo Qinghan ang telepono. Tumingin sa akin at mumiti ng hangal. Medyo nahiya siya at inamin, ang matalik kong kaibigan ay nasa business trip dito at sinabing dadalawin ako.
Sa aking kalagayan ngayon, hindi ko pa alam kung paano sasabihin. Kaya huwag kang mag-alala, hindi ako ganito dati. Hindi rin kita lolokohin. Tumango ako. Naniniwala ako sa'yo. Nagulat si Luo Qinghan. Akala niya marinig ko ang sinabi niya at baka pagdudahan ang kanyang pagkatao. Ngunit mula nang mabuntis siya hanggang ngayon, lagi akong walang alinlangan na naniniwala sa kanya. Ngayon, lalo pang naantig si Luo Qinghan, Linyi, salamat. Iniabot ko ang aking mahabang binti at umupo sa tabi ni Luo Qinghan. Inabot ang aking kamay at niyakap ang kanyang baywang, sinabing, isang pamilya, bakit ka magpapasalamat? Si Luo Qinghan ay marahil hindi sanay sa ganitong pagkakadikit, nagmatigas sandali, ngunit hindi niya ako tinulak. Tahimik silang nagyakapan saglit, unti-unting naramdaman ni Luo Qinghan na umiinit ang bahagi ng kanilang pagkadikit. Medyo hindi siya komportable, Linyi, gusto kong uminom ng tubig. Tumango ako at binitawan siya. Hakbang-hakbang, tutal pumayag na siyang bumuo ng pamilya kasama ako, hindi siya makakatakas. Bukod sa tubig, gusto mo ba ng prutas? Ubas ito, magiging malaki ang mata ng baby. Ngumiti si Luo Qinghan, kumuha ng ilang ubas, kumain ng ubas habang nanonood ng hindi na malayan na 10:00 na. Pinapaalala ko kay Luo Qinghan na gabi na, matulog na, sabay humikab ako ng malakas. Ngayon, pabalik-balik, dito at doon nakaupo. Wala ring siesta, talagang pagod. Naawa si Luo Qinghan sa maitim sa ilalim ng aking mata. Noong nag-ayos ng bahay, parang binili niya ang kama ayon sa taas ng kanyang best friend, ako na may taas na mahigit 1.80 metro, sa kama ay malamang masikip. Tutal magpapakasal naman sila. Namula si Luo Qinghan, nahihiyang sinabi yon. Kung gusto mo, lumipat ka sa kama ko ngayong gabi. Ako ay handa nang matulog sa sahig, hindi ko inaasahan na ayain ako ni Luo Qinghan na sumama sa kanya, dito sa akin. Babae, sinusubukan mo ba ang matandang kadre? Tumingin ako kay Luo Qinghan na hindi maitago ang kahihiyan, sadyang inasar siya. Ay, ganito kabilis. Pero hindi pa ako handa. Sabay sabi ko habang hinihimas ang aking damit, parang isang masayahing binata. Namula si Luo Qinghan, ikaw nag-isip ka ng sobra. Ang ibig kong sabihin ay malaki ang kama ko, kasya ang 2 tao. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang maglagay ng dibisyon sa gitna. Noong lumipat si Luo Qinghan ng lungsod, hindi maganda ang kanyang tulog sa gabi. Noong nag-aayos ng bahay, sinadyang bumili ng parehong modelo sa bahay. Tanging ang kabilang kwarto, ang best friend ko ay hindi naman ibang tao. Bumili lang ng malaking kama. Nakita ko siyang sobrang pula ng mukha, dahan-dahang inilapit ang ulo at mahinang sinabi. Naniniwala naman ako sa'yo, hindi ko lang alam kung mapagkakatiwalaan ko ang sarili ko. Namulat ng husto ang mga mata ni Luo Qinghan. Hinawakan din ang kanyang damit, buntis ako. Kung gusto mo matulog, matulog ka, kung hindi, huwag. Pagkasabi, tumakbo siya sa banyo at nagsimulang maghilamos. Hindi ko pa nakita kay Luo Qinghan ang ganoong kadalagang kilos, napatawa ako nang hindi sinasadya. Ang cold na diyosa, kapag nahihiya, medyo cute. Gusto matulog, paanong hindi gusto? Sumigaw ako bilang tugon kay Luo Qinghan, pagkatapos ay pumunta sa kabilang kwarto at dinala ang aking kumot sa pangunahing silid. Matapos maghilamos, nakita ni Luo Qinghan na nakahiga ako sa kama na parang Diyos. Hindi ka pa maghihilamos? Sige, ngumiti ako at tumayo para maghilamos. Narinig ni Luo Qinghan ang tunog ng tubig mula sa banyo. Nag-isip, binuksan ang aparador, kumuha ng isang maliit na kumot at pinagulong-gulong ito hanggang maging isang mahaba. Inilagay sa gitna ng kama. Matapos gawin yon, pumalakpak siya, saka nakatutulog na, ngunit naalala ang aking taas. Bahala na, 40 tandang bawas 60. Manu-manong inayos ni Luo Qinghan ang proporsyon, natulog sa makitid na bahagi. Matapos akong maghilamos, nakita ko ang pader na wala pang 10 sentimetro ang taas, napatawa ako ng tahimik. Ito lang. Sino ang pinoprotektahan mo? Anong tawa mo? Matulog na tayo. Tinakpan ni Luo Qinghan ang sarili ng kumot. Tumigil sandali at dagdag, sino ang lumampas, mas masahol pa sa hayop. Tumango ako at masunuring natulog sa kabilang dulo. Malayo sa Great Wall. Pinatay ang ilaw, humikab si Luo Qinghan, ang buntis ay hindi talaga makayanan. Nakatulog muna. Nakahiga ako sa tabi niya, kahit hindi sila magkadikit. Ngunit ang natatanging halimuyak ni Luo Qinghan ay pumapasok sa aking ilong, hindi ako makatulog. Napakahirap, tahimik akong bumuntong hininga. Wala akong magawa, kinuha ko ang cellphone para maglubag ng atensyon. Pero habang nag-scroll, si Luo Qinghan na natutulog, ganap nang nakalimot sa kanyang 40 tandang bawas 60 line. Una, itinaas ang kanyang mahahabang binti. Diretso na pumutok sa aking hita. Sunod, humiga patagilid, inilapag ang puting braso. Isang pag-ikot, napunta sa aking mga bisig. Hayop, dahil sa ginawa ni Luo Qinghan. Lalo akong hindi makatulog. Kinabukasan, nagising si Luo Qinghan dahil sa init, Binuksan ko ba ang electric blanket? Nakapikit, inabot ang kamay upang maramdaman kung ano ang nangyayari. Bigla,
Nahawakan ang isang matigas na bagay, at sa kanyang tainga ay ang aking pagsigaw, "Inalo, saan ka humahawak?" Ah! Tumalon si Luo Qinghan na parang isda. Sabay kaming sumigaw, "Hayop! Hayop!" Hinampas ko ang kutson. "Alam ko na isisisisi mo sa akin. Tingnan mo kung kaninong teritoryo ito." Inakbayan ko ang aking mga braso kahit nakahiga. Ngunit nagbigay ng nangingibabaw na presyon kay Luo Qinghan. "Tatanungin kita, ano ang gusto mong gawin?" Namula si Luo Qinghan na uutal. Sumunod siyang itinaas ang paa at isinuot ang tsinelas. Isang banyo lang, kung si Luo Qinghan ay naghihilamos, hindi ako pwedeng gumamit. Ngunit hindi ako makipagtalo sa sandaling iyon, pumunta sa kusina at nagluto ng itlog, pinainit ang gatas. Matapos maghilamos si Luo Qinghan, tiningnan ang kanyang namumulang pisngi sa salamin, nag-isip, kinuha ang aking sipilyo, at piniga ang toothpaste para sa akin. "Lingi, tapos na ako." Narinig ko, pumunta sa banyo, at nakita ang toothpaste na piniga ni Luo Qinghan para sa akin. Biglang may init sa dibdib, nagising na ba siya? Matapos akong maghilamos, nakita ko sa hapagkainan na nakaayos na. "Itlog, tinapay, gatas, bakit hindi mo hinintay na ako ang mag-ayos?" Namula si Luo Qinghan. "Iyon ay para humingi ng tawad sa'yo. Sa totoo lang, siya ang nakinabang sa akin, wala nang dapat pag-usapan pa." Tumango ako, "Sige, pinapatawad na kita." Pagkatapos ng almusal, iminungkahi ni Luo Qinghan na samantalahin ang katapusan ng linggo. "Tingnan natin ang mga gamit pang sanggol." Sandaling huminto at sinubukan kong magmungkahi, bukod sa pagbili ng mga gamit pang sanggol. "Bumili rin tayo ng mga bagay para sa'yo." Gusto sanang sabihin ni Luo Qinghan na wala siyang kailangan, ngunit naisip niya na lagi akong nagbibigay sa kanya ng mga bulaklak. At siya mismo ay hindi pa ako binigyan ng kahit ano, kaya mabilis siyang nagbago ng isip. "Sige, pumunta tayo sa malaking mall at mamasyal ng maayos." Dahil lalabas, pinaganda pa rin ni Luo Qinghan ang sarili, nagsuot ng elegante na bestida. At nagsuot ng 6 na sentimetro na mataas na sapatos na may kitten heel. Sa huli, hinila ko siya pabalik sa kwarto at pinalitan ng dati niyang set at sapatos pang sports. Nagmukmok si Luo Qinghan, "Mamasyal tayo, hindi mag-ehersisyo, ito ang isusuot ko." Tinurot ko ang kanyang pisngi. "Ang cute mo kapag nagmumukmok, gawin mo ulit." Diretso siyang sumuko, "Huwag mong gawin saguro." Sige, sige, hinikayat ko siyang lumabas ng bahay. Dumiretso sila sa pinakaabalang mall sa lungsod. Unang hinto ay siyempre tindahan ng gamit pang sanggol, una ay ang mga kailangan para sa panganganak. Maternity pad at disposable underwear. Ngunit sa pagpili, napansin ko ang isang bagay na hindi ko napansin dati. Hinila ko ang laylayan ng damit ni Luo Qinghan, itinuro sa isang tabi, "Tanungin mo kung gusto niyang pumili." Sumunod si Luo Qinghan sa direksyon ng aking daliri. Biglang namula ang kanyang maliit na mukha, "Ayaw ko." Tumawa ako, "Ano ang ikinahihiya mo?" Ang laki ng dibdib ng buntis. Talagang lalaki habang lumalaki ang sanggol. Sigurado ako na sa loob ng 2 buwan, hindi na kasya ang dati mong underwear. Kumindat si Luo Qinghan, nag-aalangan at naguguluhan. "May punto ka, ngunit ang mga estilo ay masyadong luma, mukhang wala akong lasa." "Ganoon ba?" Ngumiti ako ng masama, "Hindi mo naman ako pinapakita." "Tingnan mo ako, sa tingin ko may punto ka." Inaasahan ko na mapapahiya si Luo Qinghan, ngunit hindi siya tumugon. Tingin sa likod ni Luo Qinghan na pumasok, napaisip ako, ano ang ibig sabihin ng kanyang sinabi. Sa isip ko, inulit ko ang usapan, nataranta ako. Hindi ba ibig sabihin hindi niya ako papakitaan kailanman? Hindi ba, hindi ba? Ang sagot sa tanong na ito. Hanggang sa matapos si Luo Qinghan pumili ng underwear ay hindi ko naisip. "Linyi, ano ang iniisip mo?" Sa wakas ay nagsalita si Luo Qinghan. "Iniisip ang pilosopiya ng buhay, wala na akong pag-asa." Hindi naniwala si Luo Qinghan, "Giray, tapos na ang mga binili, tara na." Naglabas sila ng maraming bag mula sa tindahan. Pagpasok sa elevator, nakasalubong nila ang isang kakilala. "Magandang umaga, Guro Luo." Para siyang na-activate, isang segundo ay naging iwas. "Magandang umaga." Ngunit ang babaeng estudyante na bumati ay tila hindi natakot, ang kanyang mga mata ay umikot kay Luo Qinghan at sa akin. "Guro Luo, marami kang binili na gamit pang sanggol, buntis ka ba?" Nagtaas ng kilay si Luo Qinghan, "Nag-aalala ka ba sa akin?" Nanginginig ang dalagitang estudyante, ang babaeng yelo. "Talagang sikat." Wala, paalam, guro." Hindi na hinintay ng dalagita ang elevator. Umalis na nakayuko, at sa isip ay nagdasal para sa asawa ni Luo Qinghan ng 800 beses. Ang lamig ng ugali ni Guro Luo, kaya ba hindi na kailangan ng aircon sa bahay? Ang kanyang asawa na natutulog sa tabi niya, araw-araw ba siyang nagyelo? At hindi niya alam paglabas niya ng elevator. Biglang tinanggal ni Luo Qinghan ang kanyang malamig na aura,
nagtataka na tumingin sa akin, hindi pa ako matagal sa eskwelahan. Bakit maraming tao ang nakakakilala sa akin? Araw-araw, saan man ako pumunta, may mga estranghero na bumabati sa akin, nakakainis. At ganito na mula pagkabata. Lini, bakit kaya? Tumingin ako sa kanyang tindahan ng damit at umiling. Wala kang alam sa iyong sariling epekto. Sa oras na yon, tumunog ang aking telepono, sagutin ko ang tawag. Sa kabilang linya ay boses ng kaibigan sa studio, tatay, gutom na, pagkain. Wala kaming trabaho. Katapusan ng buwan, talagang walang pera. Buntong hininga ako, wala rin akong sobra. Huwag, hindi ba nakahanap ka ng ate? O gusto mo ba kaming putulin ang relasyon? Kupon ng pag-anyaya ni tatay. Napailing ako, talagang wala akong magawa. Ngayong gabi sa dati naming lugar. Pagkatapos ng tawag, umiti si Luo Qinghan, ang iyong mga photographer ay talagang masigla. Ngayong gabi, bibigyan kita ng kalayaan. Kumindat ako, bibigyan ako ng kalayaan. Napasok na ba ako sa pugad ng gagamba? Sa huli, nagluto ako ng hapunan, inayos si Luo Qinghan bago umalis ng bahay. Nagmaneho ng pasat. Diretsong pumunta sa dati naming lugar. May matandang kapatid ba ang ate? Tinignan ko sila ng masama, kumain na ba kayo o hindi? Kumain, paano hindi? Boss, order ng sour cabbage, maraming suka, okay lang kung maasim hanggang mamatay. At order ng stir-fried kidney, gamitin ang chives, para mapalakas ang aking kapatid. Wala akong masabi, nagkunwaring tatayo. Okay, alis na ako. Maaari kang umalis, ngunit magbayad muna ng pera. Ano ba ang pera? Ang mahalaga ay ibigay ang numero ng tatay at nanay. Tawagin ang tatay at nanay at isama ang kanilang bunsong anak na babae. Ang mga kapatid ay nagbibiro at ang usapan ay napunta sa paglabas ng aking kasintahan. Laging naalala ko ang bilin ni Luo Qinghan, umiling at tumanggi. Sa ganitong palitan, tumayo si Wang Wei at pumalakpak sa mesa. Ang ate na sinasabi mo, hindi ba talaga yung biro namin? Kung gayon, isa ba ang inaasam o marami? Ang ganitong imahinasyon ay hindi ko kayang sagutin, mga kapatid, huwag kayong manghula, totoo ang kasintahan. Kapag tamang panahon, dadalhin ko siya para makilala kayo. Nagtinginan ng ilang kapatid, may naisip, si Lin Yi ay hindi marunong uminom. Diretso lang lasingin para magsalita. Boss, isang boat ng ergotaw. Hindi ko pa alam ang nangyayari. Lasing na ako ng mga kapatid, hindi na kaya, uwi na ako. Ang lalaki ay hindi pwedeng magsabi ng hindi kaya. Tara, inom tayo. Hindi ako lalaki, ako ay Naisip ko at mumiti. Ako ay isang maliit na tuta. Nagulat si Wang Wei, Diyos ko, hindi ba? Tama ang hula ko. Huwag nang banggitin ang hapunang ito. Isa na itong bayad para sa pagbebenta ni AJ. Medyo lasing na ako, pero hindi ko nakalimutan na walang-wala ang mga kapatid. Pasuray-suray akong pumunta sa counter para bayaran ang bill. Dali-daling inalalayan ako ni Wang Wei. Saan ka nakatira ngayon? Tawagan ko ng chopper para ihatid ka pauwi. Seryoso kong inisip. Medyo nahihilo ako. Tatawagan ko ang asawa ko para sunduin ako. Masyadong malalim na ang pagganap ni Wang Wei. Kanina ate, tapos nobya, ngayon asawa na. Sira na talaga. Inilabas ko ang cellphone ko at in-unlock. Mabilis akong tumawag. Nanay ng anak, sunduin mo ako. Gulat na gulat si Wang Wei. Pre, ang dami mong babae. Si Luo Qinghan na nagbabasa ng libro ay nakatanggap ng tawag. Narinig niya ang lasing na boses at tiningnan ang oras. Wala pang 9:00. Babae na umiinom ng ganito sa labas, wala bang disiplina bilang estudyante. Sa sandaling iyon, direktang binaliwala ni Luo Qinghan. Nanapili na akong maging assistant teacher. Alam lang niya na kailangan niyang makahanap ng tamang dahilan para turuan ako ng leksyon. Nasaan ka? Inisip ko at pautal-utal na sinabi ang address. Makalipas ang 20 minuto, lumitaw si Luo Qinghan sa pintuan ng maliit na tindahan. Hindi siya nakilala ng iba, pero si Wang Wei na mahilig sa chismis ay nagulat. Ito ba'y ang bagong propesor sa eskwelahan? Kumpirmado na akong mananatili bilang assistant teacher. Naipasa ko na ang report. Ginagawa ko na ang trabaho ng assistant teacher. Kulang na lang ang diploma para makuha ang benepisyo. Ngayon, nahuli ako ng propesor ng eskwelahan na lasing sa loob ng semestre. Makakaapekto ba ito sa trabaho niya? Kumusta, Professor Luo? Nauutal na sabi ni Wang Wei. Nagulat ang iba pang halos lasing na mga kasama. Professor Luo, ang ganda ng pangalan mo. Ang ganda pakinggan ng profesor. Bakas ang lamig sa mukha ni Luo Qinghan. Tiningnan niya ako sa gitna nila nang hindi nagsasalita. Nahilo si Wang Wei sa takot. Tumalon siya at pinalo ang bawat isa. Ano bang sinasabi niyo? Ito si Guro Luo, ang bagong guro sa eskwelahan. Sa isang saglit, nagising ang ilang halos lasing. Kakumusta, Guro Luo? Guro Luo, kumain din kayo. Hindi na kami makikialam. Paalam na. Ang estudyante sa guro ay parang daga sa pusa. Gusto na naming tumakas. Nagtama ang mga kasama at inalalayan ako. Tinitiyak na diretsyo ang mga hakbang. Pero pagtingin ko kay Luo Qinghan, mumiti ako. Nanay ng anak, ang bilis mo naman dumating. Malamig ang tingin sa akin ni Luo Qinghan, pero ngumiti siya ng bahagya.
Nakakatakot ang itsura. Mabilis akong pinigilan ni na Wang Wei. Ngiti sila na nahihiya pero magalang. Pasensya na, Guro Luo. Lasing ang kaibigan ko. Ang katabi namin ay kakakalag lang, kaya lahat ng babae ay para sa kanya nobya. Pasensya na, Guro. Paalam. Naisip din ng lahat ang mahalagang bahagi. Tinakpan nila ako. Pero hindi ako pumayag. Sino ang kakalad? Sino ang kakalad? Inumin mo ulit ako. Ngayon, uwi na ako kasama ang nanay ng anak. Sabi ko at malakas kong iniwan ang lahat para lumapit kay Luo Qinghan. Sa gitna ng gulat ng lahat. Inilibing ko ang ulo ko sa balikat ni Luo Qinghan at dahan-dahan itong dumikit. Umuwi na tayo. Biglang tumahimik ang paligid. Halos hindi makatayo si na Wang Wei dahil sa panghihina ng tuhod. Kung sila ang nagalit kay Luo Qinghan, okay lang. Pagkatapos makuha ang diploma. Malamang hindi na sila magkakasalubong. Pero iba si Lin Yi. Si Luo Qinghan ay tunay niyang superior. Tuloy pa rin ako. Inilapat ko ang mabalahibo kong ulo sa liig ni Luo Qinghan. Niyakap ko rin ang kanyang baywang. Umuwi na tayo, okay. Nang makita ito ni Wang Wei, kinilabutan siya. Sa sandaling akmang hihilahin niya ako. Umiling si Luo Qinghan sa kanila. Hindi na kailangan. Ako na ang maghahatid sa kanya. Umuwi na kayo. Ganoon na lang sila nakatitig. Isinakay ako ni Luo Qinghan sa taxi. Habang pinapanood ang usok ng tambutso, halos umiyak ang ilan. Sira na, niloko namin si AJ. Kung mawala ang trabaho niya, sapat ba kaming lahat para magpakamatay? Buti na lang at may backup plan si Edge. Ang pagbebenta ay diversion lang. Hindi iyon ang pangunahing hanap buhay ni AJ. Masira na. Samantala, isinakay ako ni Luo Qinghan sa elevator. Buti na lang at hindi siya ganoon kataas. Kung hindi, mahihirapan akong buhatin ito. Habang nagsasalita, inilibing ko ang ulo ko sa kanyang tiyan. Idinikit ko ang tainga ko sa damit nang hindi gumagalaw. Naunawaan agad ni Luo Qinghan. Gusto ni Lin Yi na lumapit sa sanggol. Biglang lumambot ang kanyang puso. Nawala ang galit. Tanga, isa pa lamang embryo ang sanggol. Wala kang maririnig. Huwag mong saktan ang sanggol. Seryoso kong itinama si Luo Qinghan. Maliit pa siya, pero hindi ibig sabihin ay wala siyang alam. Dapat natin siyang igalang. Ito ay isang kakaibang pananalita. Ngumiti ng bahagya si Luo Qinghan. Hindi mo alam ang sinasabi ko. Ano nung sinasabi ko? 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 Wala kang maririnig. Huwag mong saktan ang sanggol. Seryoso kong itinama si Luo Qinghan. Maliit pa siya, pero hindi ibig sabihin ay wala siyang alam. Dapat natin siyang igalang. Ito ay isang kakaibang pananalita. Ngumiti si Luo Qinghan. Sige, igagalang ko ang bata. Malumanay akong tumingin kay Luo Qinghan. Aalagaan ko ang bata at ikaw. Pagtatahimikin ko kayo. Umiyak ang puso ni Luo Qinghan. Napuno ng kaligayahan ang kanyang puso. Wala akong hinihiling na yaman. Ang mahalaga, ligtas at malusog ang aming pamilya. Ngumiti ako na parang bata. Lalaki o babae kaya ang sanggol? Ngumiti ng bahagya si Luo Qinghan. Hindi ko alam. Ikaw, lalaki o babae ang gusto mo? Matagal na naghintay si Luo Qinghan pero wala siyang narinig na sagot. Tumingin ako pababa, aba, nakatulog na siya. Si Luo Qinghan ang nag-asikaso sa akin para mahiga. Hinubad ang aking sapatos at medyas, hinugasan ang aking mukha at kamay, at sa wakas ay inilagay ang basurahan sa tabi ng kama. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, si Luo Qinghan ay pagod at inaantok, humiga at nakatulog ng malalim. Kinabukasan, nagising ako. Walang laman ang tabi ng kama. Pagbukas ng pinto, nakita ko si Luo Qinghan na naghuhugas ng kamay, at ang silid ay may amoy ng pagkain. Medyo nagkasala ako, yung kagabi, hindi naman sinasadyang malasing, yung tatlong hayop na sina Daxyong ay gustong mang-alam. Kaya, lasing ka at tumawag sa akin para sunduin ka pauwi. Hindi na kailangan pang paalalahanan, nakita rin ni Luo Qinghan ang pakana, pang-aalam. Pero hindi pa nila alam ang relasyon natin, hindi alam. Hindi ba't ikaw ang sumundo sa akin kagabi? Naistorbohan ko, habang sinasabi niya, tumawag si Wang Seong, Pere, buhay ka pa ba? Ang tunog na ito ay sobrang lakas, hindi biro. Inalisan ko ng lalamunan, sinasadya. Bakit sa tingin mo mamamatay ako? Yung si Teacher Luo kahapon nagdalawang isip si Wang Xiong at sinabi ang nangyari kahapon. Nang buo, tiningnan ko si Luo Qinghan, naalala ko ang kanyang bilin kanina. Pinigil ko ang aking init at mahinahong sinabi, walang problema, mabuting tao si Teacher Luo, hindi ako pahihirapan. Yan, babalikan na lang, may gagawin pa. Pagbaba ng tawag, umiti si Luo Qinghan, mahigpit ka pala sa bibig. May nagtuturo kasi sa akin. Pero isa lang, ang bobo ni Wang Xiong at ng mga kasama niya. Habang nagsasalita, bigla kong inilapit ang mukha ko, Teacher Luo, kailan mo ipapakilala ang bata kong nobyo? Namula si Luo Qinghan at pumutak. Ngayon, may klase si Luo Qinghan sa umaga at hapon, una ko siyang ihatid sa paaralan.
Pagkatapos, bumalik ako sa pinagparadahan kahapon para makuha ang kotse, tapos nagmaneho ako para mamili ng pagkain. Si Luo Qinghan pagkaupo. Nagsismisan na ang katabing guro, Teacher Luo, sino yung bata kagabi? Nagulat si Luo Qinghan, anong bata? Hindi mo alam? Ngayon ay kumakalat na may isang binata sa likod ng kalye ng paaralan. Nakayakap-yakap ka, sayang nakatakip ang mukha, hindi namin nakita kung gwapo. Tungkol dito, naghatid lang ako ng estudyante pauwi. Totoo ba talaga? Talagang naghatid lang ng estudyante pauwi. Totoo, huwag nang mag-isip, magtrabaho na tayo. May lesson plan pa akong hindi tapos. Mabilis na dumating ang tanghali, biglang may boses ng delivery rider sa labas. Teacher Luo, may flash delivery para sa'yo. Tinignan ni Luo Qinghan ang dalawang thermos na hawak ng rider, nagulat. Pag alis ng rider, dumagsa ang mga guro. Teacher Luo, talagang curious ako, galing ba sa nobyo mo? Kailan mo ipapakilala? Gawa ba niya ang thermos? Ay, ang sarap ng amoy, nagugutom ako. Pero bakit maasim ang amoy? Taboy-taboy, Teacher Luo, hindi ako naiinggit, tikman ko kung ano ang lasa. Namula si Luo Qinghan sa mga tukso, at inanyayahan ang lahat na tikman para magpalit ng usapan. Sobrang sarap. Teacher Luo, chef ba ang nobyo mo? O umorder sa restaurant? Ang nobyo ko ang nagluto, hindi kayang tapatan ng mga chef sa labas. Hatsian na lang kita. Nakakahiya naman. Tumalo ng gurong mahilig kumain at naghanap ng mga kutsara't tinidor. Teacher Luo, parang lumapad ang baywang mo kamakailan. Ha, hindi halata. Pinapakain siya. Kailan kaya may magpapakain sa akin? Ngumiti si Luo Qinghan. Ito ba ay pagpuri kay Linyi? Kumakain siya ng luto ko, naririnig ang papuri ng mga guro, sobrang saya niya. At hindi alam ni Luo Qinghan, sa oras na yon, may isang babaeng nagmamadaling tumakbo papunta sa kanyang tinitirhan. Luo Qinghan, tingnan ko kung ano ang itinatago mo sa akin. Biglang dumating ang matalik na kaibigan ni Luo Qinghan sa gabi, at natuklasan ang pagsasama namin ni Luo Qinghan. Kanina lang, biglang tumawag si Luo Qinghan. Ano, galing mo talaga? Wala akong gagawin, teka sandali, tatawagan kita mamaya. Pagbaba ng tawag, gusto ko sanang magtanong. Nakita ko si Luo Qinghan na takot, ayos na, biglang darating ang kaibigan ko. Biglang darating ang kaibigan. Tumawa ako, gaano kabilis? Lalabas na ako ngayon, ayusin mo na. Hindi pa natatapos ang sinasabi ko. May tunog ng susi sa pinto mula sa labas. Tumalon si Luo Qinghan, hindi ko pa naiisip kung paano. Kayo magkikita. Pero huli na, bumukas ang pinto, may isang masiglang babae na may kulay rosas na buhok. Na nahihirapang hilahin ang malaking maleta, pumasok. Nagkatinginan ang tatlo. Sino ka? Luo Qinghan, sino siya? Para siyang malaglag ang mga mata, itinuro ako at sumigaw kay Luo Qinghan. Sino tong lalaki? Sabihin mo sa akin ang totoo. Nabasag ang bibig ko, sa totoo, katrabaho ko siya. Nagtaas ng kilay ang kaibigang si Iwu Shuang. Anong ginagawa mo rito sa gabi? Mabilis na sumagot si Luo Qinghan, overtime. Tinakpan ko ang mukha ko, parang sinasabing hindi kita kilala. Kahit ako hindi naniniwala, sabihin mo na ang totoo. Napakahirap din ng ekspresyon ni Luo Qinghan, umubo ng ilang beses, at sa wakas ay inamin na lang ako. Siya ang nobyo ko. Tara, opisyal na pagpapakilala, Linyi, teaching assistant sa aming paaralan. Iwu Shuang, ang pinakamatalik kong kaibigan mula pagkabata. Tumalon si Iwu Shuang, biglang nasa harap ko. Iniabot ang kanyang kamay. Kumusta, kumusta? Magaan na nagkamayan ang dalawa. Kumindat si Iwu Shuang kay Luo Qinghan. Kaya pala wala kang type sa mga ipinakilala ko sa'yo, may alagang maliit na aso pala sa bahay. Namula si Luo Qinghan hanggang salig. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Pwedeng ipaliwanag ito. Nagtiski si Iwu Shuang. Umupo siya ng maluwag sa sofa at nag-utos. Sino yan, magdala ng tubig para sa akin, kung hindi, pag-usapan natin ang detalye. Napakagatlabi si Luo Qinghan. Tumalikod siya para kumuha ng tubig. Mabilis ko siyang hinawakan. Huwag kang gumalaw, ako na ang kukuha. Nakita ni Iwu Shuang na inaalagaan ko ang aking kaibigan, napangiti siya. Pero nang lumingon si Luo Qinghan, may napansin siyang mali. Paano naging mas makapal ang baywang ng kaibigan? Dati, ang manipis na baywang ni Luo Qinghan ang pinakainggit niya. Paano pa siya iinom ng tubig? Tumalon si Iwu Shuang. Sumugod sa tabi ni Luo Qinghan at inabot ang baywang nito para sukatin. Pagkatapos ay sinukat ang sariling baywang. Hindi napigilan. Hindi ba, Luo Qinghan, baka buntis ka? Hindi tanga si Iwu Shuang, agad nahulaan ang totoo. Napahiya si Luo Qinghan at tumango. Parang ganun. Mariin na piniga ni Iwu Shuang ang kanyang philtrum. Pagkatapos ng ilang sandali, naawa siyang tumingin sa kanyang matalik na kaibigan. Kaya hindi lang kayo nagsasama, buntis ka pa. O kasal na ba kayo at hindi mo sinabi sa akin, ang iyong pamilya? Sumimsim si Luo Qinghan. Hindi kami kasal. Paano ko hindi sasabihin sa'yo kung ikakasal ako? Tahimik si Iwu Shuang ng ilang sandali. Luo Qinghan, parang huli ka na yata. At isang bagsak, gagalitin mo lang ang mga magulang mo. Tumango si Luo Qinghan. Naisip ko na lahat ito.
Nakita ni Iwo Shuang ang seryosong ekspresyon nito, wala na siyang magawa. Kilala niya ang ugali ni King Han. Kapag desidido na siya, kahit siyam na kalabaw ay hindi siya mahihila. Tiningnan niya ako, pagkatapos ay hinila si Luo King Han patungo sa kwarto. Isinara ang pinto at sinimulan ni Iwo Shuang ang interogasyon kay Luo King Han. Ilang taon na ang asawa mo? Anong trabaho ng pamilya niya? Ano ang ugali niya? Alam ni Luo King Han na para sa kanyang ikabubuti ito ng kaibigan, kaya ngumiti siya. 23 taong gulang siya, may matatag na trabaho. Katamtaman ng estado ng pamilya, mabait ang ugali at napakabuti sa akin. Huwag kang mag-alala. Ngumisi si Iwo Shuang. Matatag na trabaho, katamtaman ng estado. Ate, tingnan mo ang kalagayan ng pamilya mo. Sa tingin mo babagay kayo? Aminado ako na sobrang gwapo niya. Pero sa ating circle, ang gwapo ang pinakawalang kwenta. Dapat pantay ang estado, hindi mo ba naintindihan? Isang paungusap lang ni Luo King Han ay napatahimik siya. Marami sa atin ang nagpakasal ng pantay ang estado. Sino sa kanila ang masaya? Kasama na ang sarili mo, hindi ka ba lumulutang ngayon? Umikot-ikot si Iwo Shuang sa lugar. Sa wakas ay nakahanap ng sasabihin. Sinong nagsabi na lahat sa atin ay hindi masaya? Yung isa naming kaibigan, masaya naman siya, di ba? Tiyak na sabi ni Luo King Han. Wala akong karapatang makialam sa buhay may asawa ng iba. Pero alam ko kung anong uri ng kasal ang gusto ko. Gusto ko ang magmahalan, mag-alagaan. Isang kasal na puno ng pagmamahal. Nainis si Iwo Shuang. Inabot ang daliri at mariin tinuro ang noo ni Luo King Han. Ikaw talaga, may mukha kang matalino pero uto-uto ka. Ha, pag-ibig ate, ano ang pag-ibig? Ang pag-ibig ay bagay na narinig na ng lahat pero wala pang nakaranas. Sinasabi mo sa akin na totoo ang pag-ibig mo sa lalaking yan sa labas. Maliban na lang kung mababaliw ako, maniniwala ako. Tinapik ni Luo King Han ang kamay ng kaibigan. Hindi siya nasisiyahan. Anong ibig sabihin ng lalaking nasa labas? May pangalan siya, si Lin Yi. Tungkol naman sa sinasabi mong pag-ibig. Tumigil sandali si Luo King Han. Ngumiti siya. Tiyak na sabi niya. Sa tingin ko, pag-ibig ito sa pagitan namin. Nag-black question mark ang mukha ni Iwo Shuang. Paano ka naging sigurado? Namula si Luo King Han. Ikinuwento niya ang bawat detalye ng pagkakakilala at pagkakaunawaan nila. Isinalaysay lahat kay Iwo Shuang. Matapos marinig ang napakadramatikong kwento, napatulala si Iwo Shuang. Ate, hindi ka ba gumagawa ng nobela? Umiling si Luo King Han. Bawat salita ay totoo. Bumuntong hininga si Iwo Shuang at nahiga sa kama. Tinakpan ang ulo ng unan. Pahintulutan mo akong tumahimik at mag-isip. Ang matalik kong kaibigan ay mag-aanak. Ayon sa kanilang kasunduan, magiging ina siya ng walang sakit. Pero bakit hindi siya masaya? Nakita ni Luo King Han ang kawalan ng pag-asa ng kaibigan. Marahan niyang inalis ang unan at inaliw ito. Sinta, sa tingin ko talaga. Si Lin Yi ay isang taong mapagkakatiwalaan. Huwag kang mag-alala para sa akin. Ngumiti ka nga. Ngumiti si Iwo Shuang nang mas pangit pa sa pag-iyak. Inabot ni Luo King Han ang daliri at hinila ang sulok ng bibig nito para ngumiti ng pilit. Sige na, kahit na sa pinakamasama, kung hindi ako magiging masaya, nandyan ka naman. Tinapik ni Iwo Shuang ang kanyang daliri. Bumangon siya at umupo ng galit. Yen, sa oras ng krisis, ako pa rin ang kailangan. Sinasabi ko sa'yo, kung si Lin. Kung si Lin Yi ay hindi mabuti sa'yo, sabihin mo sa akin. Papalayasin ko siyang walang dala. Napatawa si Luo King Han sa mga ngipin ni Iwo Shuang. Hahaha, ang seryoso mo naman. Walang dala? Sa kinikita ko ngayong 3 barya, hindi bagay na gumamit ka ng mga paraan, prinsesa. Ngumisi si Iwo Shuang. Nagkamali ka. Ang ibig kong sabihin ay walang dala, literal na walang dala. Nalito si Luo King Han. Ganito kalaki ang laro. Wala naman sigurong dapat ipag-alala. Mabuti naman ako sa kanya. Hindi magyayari ang ganitong sitwasyon. Sa labas ng pinto, ako na nag-aayos ng tubig ay biglang nakaramdam ng malamig na hangin. Marahan kong kinatok ang pinto at tinanong ang dalawang nasa loob. Naghanda ako ng flower tea at naghiwa ng prutas. Gusto niyo bang kumain at mag-usap? Sa loob, kumindat si Iwo Shuang kay Luo King Han. Alam mo na ba kung bakit ka nahulog? Ang maliit na aso ay talagang maalaga. Hindi ba siya natatakot na inumin ko ang tsaa na inihanda niya at saka ko kayo sirain? Napahagikik si Luo King Han. Ibig sabihin, may tiwala ako kay Lin Yi. Sumimangot si Iwo Shuang. Sobra na ang dog food na ito. Hindi na ako makikipag-usap sa'yo. Tumalikod si Iwo Shuang at sumigaw sa pintuan, lalabas na kami. Nang bumukas ang pinto, tinanguan ko si Luo King Han. Walang salitang nagtanong kung ayos lang ba siya. Bahagyang tumango si Luo King Han sa akin, ayos lang. Hindi napansin ni Iwo Shuang ang maliit na galaw ng dalawa, sa halip ay pumunta siya sa sofa at sumenyas kay Luo King Han. Mahal ko, nagugutom ako, mag-order ka ng pagkain. Ngumiti si Luo King Han, wala siyang magawa sa kaibigang ito. Kailangan niyang sundin at ilabas ang telepono. Ano ang gusto mong kainin? Salad na avocado, fruit juice, whole wheat bread, at iba pa. Natawa ako sa tabi. Sandali, linawin ko. Gabi na, kumakain ka pa ng ganoon ka-healthy.
Pinalaki ni Iwushuang ang kanyang mga mata, at sasagot na sana, nang makita niyang nagtitiklop ako ng manggas. Iyan lang ba? Bakit mag-o-order pa? Ako na ang magluluto. Kaya nang tiyan ang sinasabi, huwag ka nang magpakilala ng mga batang lalaki kay King Han. Namula si Luo King Han, mahinang sabi, hindi naman siya madalas magpakilala. Umiti ako nang walang magawa. Pumasok ako sa kusina, itinuturing na hindi ko na ito papansinin. Nakahinga ng maluwag si Luo King Han. Sumunod siya sa akin na parang aso, ako ang tutulong. Si Iwushuang na nasa sofa, handa nang makipag-away sa kaibigan. Ang dati kong high-class na kaibigan. Paano siya naging ganito? Galit na uminom siya ng isang malaking higop ng tsaa. Teka lang. Kung hindi ako makakahanap ng mali, susunod ako sa apelyido mo. Ilang sandali, mula sa kusina ay dumating ang isang nakakaakit na amoy. Tuloy-tuloy ang laway ni Iwushuang. Hindi na niya naalala ang sumpa niyang maghahanap ng mali. Kinuha niya ang chopstick at kumain ng isang malaking subo. Pagkatapos ay nagkaroon siya ng masayang ngiti. Wow, ang sarap. Si Luo King Han na naghihintay na maghanap ng mali si Iwushuang. Nagulat siya. Hindi ba dapat maghanap ng mali ang kaibigan ko? Si Iwushuang, sa gulat ng kaibigan, ay inilagay ang sabaw sa tabi. Tuloy-tuloy ang laway ni Iwushuang. Tuloy-tuloy ang laway ni Iwushuang. Pagkatapos ay nagkaroon siya ng masayang ngiti. Wow, ang sarap. Si Luo King Han na naghihintay na maghanap ng mali si Iwushuang ay nagulat. Hindi ba dapat maghanap ng mali ang kaibigan ko? Si Iwushuang, sa gulat ng kaibigan, ay ininom hanggang sa huling patak ang sabaw. Pagkatapos ay tumingin siya sa mangkok ni Luo King Han at mahinang tinawag ang mahal. Mabilis na iningatan ni Luo King Han ang kanyang mangkok. Hindi ko naman ito hindi ibibigay sa'yo. Kung kumain ka pa, mahuhuli ka na. Si Iwushuang ay tumingin sa akin ng may pananabik. Umiti siya ng pamantayan. Bukas, magluluto ka pa ba, ate? Nanginginig si Luo King Han. Pakiramdam ko rin ay nakakatakot. Kung kakain dito, ako na ang magluluto. Yay! Itinulak ni Iwushuang ang mga plato at chopstick, masayang-masaya. Sa oras na yon, pinalaki ni Luo King Han ang kanyang mga mata. Kung magluluto si Linyi, ikaw ang maghuhugas ng mga plato. Sumimangot si Iwushuang, napakaarte mo. Palagi kang pumapabor sa iba. Sa huli, napilitan siyang maghugas ng plato dahil kay Luo King Han. Pero hindi naman madaling lokohin si Iwushuang. Bumalik siya at inagaw ang kalahati ng kama ni Luo King Han. Sa hating gabi, mahimbing siyang natutulog. Ginising siya ni Luo King Han ng mahina. Wushuang, matulog ka sa kabilang kwarto. Palitan mo si Linyi. Inaantok na sabi ni Iwushuang, humihilig ka naman. At nangangagat ka ng ngipin, ginising mo ako. Dahan-dahang bumangon si Iwushuang, kumuha ng jacket. Oh, sige, pupunta ako at papalitan ang boyfriend mo. Pagkatapos ng mahirap na pagbangon, nagproseso ang utak ni Iwushuang. Hindi naman ako humihilig o nangangagat ng ngipin. Walang pagbabago sa mukha ni Luo King Han, natutulog ka, paano mo malalaman? Hinawakan ni Iwushuang ang kanyang ulo, tama ang sinabi mo. Nagkunwari akong walang masabi. Tahimik na nag-ayos ng mga bagay. Pumatok si Iwushuang sa aking pinto. Bumangon ka, palitan mo ang kama. Tinatawag ka ng asawa mo. Nakita ko si Iwushuang na may gusot na buhok at mukhang naiinis. Pinigilan ko ang tawa at bago umalis, pinalitan ko ang bedsheet at unan. Umupo si Iwushuang sa bago niyang kama. Parang naintindihan niya kung bakit gusto ng kaibigan niya si Linyi. Samantala, sa master bedroom, si Luo King Han ay nakahiga sa kanyang mga kamay, malalaki ang mga mata na parang may tubig. Sa totoo lang, nakikita ko ang kawawang ekspresyon niya. At ang manipis na damit sa kanyang katawan.